Napakangisi ng aking manugang. Kane, matandang gunggong, espesyal na putahe ito. Ngunit agad kong napansin na may mali. Sa likod ng ngising ito, may nakatagong lason sa hapagkainan ng pamilya. Nagkunwari akong lumulunok, ngunit nang tumalikod siya, nagpalit kami ng plato. Hindi mo aakalain ang nangyari pagkaraan ng isang oras. Ang kanyang pagtataksil ay hindi mananatiling walang parusa. Babagsak sa kanila ang mga kahihinatnan. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa iyong rehiyon ngayon. Kain, matandang gunggong, ito ay espesyal na putahe, sabi ni Carlo gamit ang ngiting iyon na hindi ko kailanman nagustuhan. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tiningnan ko ang plato ng mole negro na katatapos lang niyang ilagay sa harapan ko. Ang paborito kong putahe, ang amoy ay perpekto, dark chocolate, sili, mga pampalasa na ginamit ko sa buong buhay ko sa aking restaurant. Ngunit may iba pa, isang amoy na hindi dapat nandoon. Napakapino, halos hindi mahalata. Ngunit pagkatapos ng 40 taon ng paghahanda ng tradisyonal na pagkain sa Oaxaca, alam ng ilong ko ang bawat nuance. Anong galing, Carlo? Sabi ko habang iniaangat ang tinidor. Umupo ang aking manugang sa kanyang upuan sa kabilang dulo ng mesa. Tinitingnan ako na parang lawin. Si Lina, ang aking anak, ay nasa tabi niya, iniiwasan ang aking tingin. Ito rin ay kakaiba. Ang aking anak na dating walang tigil kung magkuwento habang kumakain, ay tila isa na ngayong estatwa ng asin. Dinala ko ang tinidor sa aking bibig. Nakita kong lumapit si Carlo, naghihintay. Ang gunggong ay hindi man lang maitago ang kanyang pagkabalisa. Dinampian ko ang mole gamit ang aking mga labi. Naglabas ako ng tunog ng pagpapahalaga. Napakasarap. Saan mo natutunang ihanda ito ng ganito? Mayroon akong mga sikreto, sagot niya, at lumawak ang kanyang ngiti. Nakangisi ang biyenan ko ng masama. Kumain ka, lumang hangal. Ito ay espesyal na putahe, ngunit agad kong napagtanto na may mali. Ang nakangising biyenan na ito ay nagtatago ng lason sa likod ng mukha ng isang salusalo ng pamilya. Nagkunwari akong lumunok, ngunit nang siya ay tumalikod, pinalitan ko ang mga plato. Hindi ka maniniwala sa nangyari isang oras pagkatapos. Ang kanyang pagtataksil ay hindi mananatiling walang parusa. Ang mga kahihinatnan ay tatama sa kanila ng buong lakas. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong rehiyon ngayon. Kumain ka, lumang hangal. Ito ay isang espesyal na putahe, sabi ni Tomas gamit ang ngiti niyang hindi ko kailanman nagustuhan. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. Tinitigan ko ang plato ng mole negro na kakarating lang sa harapan ko. Paborito kong putahe. Ang aroma ay perpekto. Madilim na tsokolate, sili. Mga pampalasa na ginamit ko sa aking restaurant sa loob ng buong buhay ko. Ngunit mayroong iba pa, isang nota na hindi dapat naroroon. Mahinahon, halos hindi napapansin, ngunit pagkatapos ng 40 taon sa paghahanda ng tradisyonal na lutuing Oaxacan, ang ilong ko ay nakakaalam sa bawat kulay nito. Anong ganda ng detalye, Tomas? Sabi ko habang inaangat ang tinidor. Umupo ang biyenan ko sa kanyang upuan sa kabilang dulo ng mesa. Pinagmamasdan ako na parang lawin. Si Lydia, ang aking anak na babae, ay nasa tabi niya, iniiwasan ang aking tingin. Iyon din ay kakaiba. Ang aking prinsesa, na dati ay walang tigil ang kwentuhan tuwing pagkain, ay tila estatwa na ng asin ngayon. Dinala ko ang tinidor sa aking bibig. Nakita ko si Tomas na sumandal pasulong, sabik. Ang tanga, hindi man lang niya maitago ang kanyang pagkabalisa. Hinawakan ko ang mole gamit ang aking labi. Gumawa ako ng tunog ng pagpapahalaga. Napakasarap. Saan mo natutunan itong gawin ng ganito? Mayroon akong mga lihim, sagot niya at lumawak ang kanyang ngiti. Hay nako, talagang inakala ng lalaki na nilunok ko ito ng literal. Nang tumunog ang telepono ni Lydia at pareho silang lumingon upang tingnan ang screen, mabilis kong iginalaw ang aking kamay kaysa sa anumang nagawa ko sa loob ng maraming taon. Pinalitan ko ang mga plato, sa kanya ang akin. 1, 2, 3 segundo bago bumalik ang kanilang atensyon.
Ako ay naghihiwa ng piraso ng putahe na nasa harapan ko na ngayon, ang kanyang orihinal na plato, malinis, walang anumang kakaiba. Hindi ka kakain, Tomas? Tanong ko sabay turo sa plato na nasa harap niya ngayon. Ang plato na siya mismo ang naghanda ng may ganoong pag-iingat. Oo naman, sabi niya at kinuha ang kanyang tinidor ng walang hinala. Pinanood ko siyang dinala ang unang kagat sa kanyang bibig, ngumuya. Naghain siya ng isa pa at isa pa. Sa lahat ng oras ay pinag-uusapan ang kanyang mga plano para i-modernize ang aking restaurant. Fusion cuisine, sabi niya, molecular cuisine, na para bang ang 30 taon ng tradisyonal na lutuing Oaxacan ay mapapabuti ng mga bula at hangin. Kailangang magbago ang negosyo, bienan. Alam mo na, ang mga kabataan ay naghahanap ng ibang bagay, hindi ba? Ang mga lumang recipe na nagpanatili sa negosyong ito sa loob ng 3 dekada. Tinapos ko para sa kanya. Oo, ang kakilakilabot na bagay, hindi ba? Tinitigan ako ni Lydia ng babala na para bang ako ang problema dito. Anong kawalang hiyaan? Ang batang babae na pinalaki ko, na tinuruan kong gumawa ng kamay na tortilla noong siya ay 8 taong gulang, ngayon ay tinitingnan ako na parang sagabal lang. Lumipas ang 20 minuto 25. Kumakain ako ng dahan-dahan. Tinatamasa ang bawat kagat ng aking malinis na pagkain. Si Tomas ay patuloy na naglalakad tungkol sa kanyang mga dakilang plano, tungkol sa kung paano ang restaurant, ang tradisyon ng Oaxaca, ay magiging isang bagay na tunay na espesyal sa ilalim ng kanyang pamumuno. By the way, sabi ko habang pinupunasan ang aking bibig gamit ang napkin, hindi ka ba nahihilo, Tomas? Mukha kang medyo maputla. At naroon ang unang indikasyon. Ang kanyang kamay ay pumunta sa kanyang tiyan, halos hindi napapansin. Isang kislap ng kawalang kasiyahan ang dumaan sa kanyang mukha. Ayos lang ako, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay naging tensyonado. 5 minuto pagkatapos, hindi na niya maitago. Ang noo niya ay kumikinang sa pawis. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng kulay berde na maganda ang kaibahan sa puti ng kanyang mamahaling kamiseta. Isa sa mga kamisetang binili niya gamit ang perang ninakaw niya sa aking negosyo, marahil. Tomas, sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Lydia. Sa wakas ay napansin na ang kanyang asawa ay parang sasabog na. Kailangan ko ng... Tumayo siya mula sa kanyang upuan, naglalakad. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha na parang talon. Magaling, talagang magaling kung ano man ang inilagay ko sa mole na iyon. Nanatili akong nakaupo, tinatapos ang aking kape ng mahinahon na para bang nanonood ako ng isang partikular na interesanting pelikula. Dahil iyon mismo ang nangyayari, libangan. Ang taong nagtangkang lasunin ako ay nakakaranas ng epekto ng sarili niyang gamot sa sarili niya. May masama ba sa kinain mo, anak? Tanong ko ng may tunay na kuryosidad. Baka may espesyal ang mole. Nagtagpo ang aming mga tingin. Nakita ko ang eksaktong sandali na naiintindihan niya. Ang kanyang mga mata na lumaki dahil sa takot at kung anuman ang ibinigay sa kanya ay lalong lumaki. Naintindihan niya na alam ko, na pinalitan ko ang mga plato, na siya mismo ang kumain ng sarili niyang lason. Matanda, ikaw, sinubukan niyang sabihin, ngunit ang kanyang tiyan ay may ibang plano. Yumuko siya, isang kamay ang tumatakip sa kanyang bibig. Sa aking mesa, anak, dapat munang tikman ang anumang inihahain, sabi ko, na may parehong pagiging kalmado na ginagamit ko sa pagbibigay ng recipe. Iyan ang itinuro sa akin ng aking ama. Marami rin siyang kalaban sa negosyo ng restaurant, mga taong naiinggit, walang prinsipyo. Tumakbo si Tomas sa banyo. Narinig ko ang mga tunog ng kanyang paghihirap sa likod ng saradong pinto. Hindi ito kaaya-ayang tunog, ngunit hindi rin ako nakaramdam ng awa. Tumayo si Lydia, nag-aalangan sa pagpunta sa kanya o manatiling nakatitig sa akin na may halo ng takot at pagkalito. Papa, ano ang ginawa mo? Inangat ko ang aking mga balikat. Wala akong ginawa, anak. Kinain ko lang ang masarap na mole na inihanda ng iyong asawa, bagaman mukhang hindi niya ito nagustuhan. Ang kakaiba, hindi ba?
Tumayo ako mula sa mesa, maingat na itinaas ang aking napkin. Ang maraming taon sa negosyo ng restaurant ay nagturo sa akin ng maraming bagay. Hindi lamang tungkol sa pagluluto, kundi pati na rin tungkol sa mga tao. Tungkol sa kung paano basahin ang mga intensyon. Tungkol sa kung paano tukuyin kung may gustong manakit sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, napansin ko ang mga bagay, maliliit na bagay. Sina Tomas at Lydia ay nagbubulungan sa kusina, tumatahimik kapag pumapasok ako. Mga dokumentong nawawala sa aking pag-aaral, isang kakaibang amoy ng kemikal sa aking tasa ng kape, isang umaga na nagpagawa sa akin na itapon ito ng hindi umiinom. Mga tawag sa telepono na biglang napuputol kapag lumalapit ako, ang sarili kong anak at ang walang galang na tiyamakito na ito na nagtanim ng masasamang ideya sa kanyang isip. Dapat ko siyang tulungan. Sabi ko na para bang nag-aalala ako. Mukha siyang masama. Tawagan mo ng ambulansya. Huwag! Sigaw ni Tomas mula sa banyo habang siya ay nagsusuka. Huwag kang tumawag. Siyempre hindi, dahil kailangan kong ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya at posibleng mapunta sa toxicological analysis at pagkatapos ay magkakaroon ng mga hindi komportabling tanong. Nagtungo ako sa aking silid, ang silid kung saan ako natutulog mag-isa mula nang mamatay si Elena 6 na taon na ang nakalipas. Isinara ko ang pinto ngunit hindi nakalak. Nais kong marinig kung ano ang nangyayari sa labas. Nais kong marinig ang aking anak na babae na nagpapakalma sa lalaking nagtangkang lasunin ako. Kinuha ko ang aking lumang aklat ng mga recipe. Ang isa na mayroon ako mula nang buksan ko ang tradisyon ng Oaxaca noong 1995. Mga dilaw na pahina na puno ng mga recipe na nakasulat sa kamay. Mga anotasyon, mga pagpapabuti, mga lihim ng pagluluto na naipon ko sa loob ng 3 dekada. Sa dulo ay may mga blangkong pahina. Kumuha ako ng panulat at nagsulat ng malinaw. Hulyo 15, 2025. Ang araw na ang aking anak at biyenan ay nagtangkang lasunin ako. Hindi ito ang unang pagtatangka. Ngunit ito ang pinakahalata, ang pinakahangal, ang nagpapatunay sa lahat ng aking hinala sa mga nakaraang linggo. Nanatili ako sa aking silid, nakikinig. Ang mga ungol ni Tomas ay nagpatuloy ng higit sa 1 oras. Si Lydia ay pumasok at lumabas sa banyo, nagdadala ng mga tuwalya, tubig. Sa isang pagkakataon narinig ko siyang umiiyak. Nakakagulat kung paano gumagana ang isip kapag ikaw ay pinagtaksilan. Hindi ako nag-iisip tungkol sa sakit. Hindi ako nag-iisip tungkol sa galit. Sa halip, nakita ko ang aking sarili na nagpapaalala ng mga bagay. Mga partikular na sandali na ngayon ay nagkakaroon ng ganap na kakaibang kahulugan. Naalala ko ang araw na dinala ni Lydia si Tomas sa bahay sa unang pagkakataon 30 taon na ang nakalipas. Marso iyon, panahon ng Semana Santa, kung kailan ang restaurant ay gumagana sa triple na kapasidad kasama ang lahat ng turista. Dumating siya na may nakangising kumpiyansa. Madiin na nakipagkamay sa akin. Tulad ng ginagawa ng mga lalaking hindi sigurado na sumusubok na gumawa ng paraan para sa isang bagay. Don Ignacio, marami akong narinig tungkol sa iyo, sabi niya. Ang iyong restaurant ay isang alamat sa lungsod. Isang alamat. Na para bang ang 30 taon ng trabaho, pawis, pagpupuyat at sakripisyo ay maaaring ibuod sa walang kabuluhang salitang iyon. Ngunit ngumiti ako. Naging mabait ako. Siya ang kasintahan ng aking anak. Pagkatapos ng lahat, naghanda ako ng isang piging sa araw na iyon. Mole negro, syempre, tlayudas, chapulines, quesillo, lahat ay tradisyonal, lahat ay tunay. Pinanood ko kung paano kumain si Tomas na may ganoong saloobing sinusuri na taglay ng mga kusinero kapag nakakatikim sila ng pagkain ng iba na para bang nagbibigay siya ng grado sa akin. Masarap, sabi niya, at may isang bagay sa kanyang tono na nakapagpagalit sa akin. Masarap, hindi kahanga-hanga, hindi pambihira. Dapat ko siyang nakita noon. Ang pagmamataas, ang pagkachilangong mayabang, ang tipikal na chilango na nagmula sa kabisera na nag-aakalang ang lahat mula sa probinsya ay mas mababa.
na ang tradisyon ay pag-atras, na ang moderno ay mas mahusay kaagad. Ngunit tinitingnan siya ni Lydia na may mga mata ng isang taong umiibig. At ako, hangal ako, naisip ko, sige, kung masaya siya. Pagkatapos ay dumating ang maliit, tahimik na kasal sa hardin ng bahay na ito. Ang bahay na itinayo ko gamit ang aking sariling mga kamay noong 1985. Noong si Lydia ay halos isinisilang pa lamang. 2 palapag, istilong kolonyal, sa Calle Macedonio, Alcalá, 308 metro kwadrado ng kasaysayan ng pamilya. Sa kasal, sinabi sa akin ng ama ni Tomas, isang mayabang na negosyante mula sa Mexico City, ang ganda ng maliit na bahay na ito, Don Ignacio, napaka-tradisyonal na maliit na bahay, na para bang ang 300,000 pesos sa kasalukuyang halaga ay hindi sapat. Ang kanyang ina ay hindi man lang nag-abalang makipag-usap sa akin. Nagreklamo siya sa buong kasal tungkol sa init ng Oaxaca, tungkol sa masyadong maanghang na pagkain, tungkol sa kung gaano niya namimiss ang Mexico City. At si Tomas, ang masayang kasintahang lalaki, ay ipinakilala ako sa kanyang mga kaibigan bilang biyenan, ang may-ari ng tradisyonal na restaurant na may ganoong tono na nagpapahiwatig, matanda, hindi na uso, relikya. Dapat ko siyang nakita noon. Pagkatapos ng kasal, syempre, lumipat sila sa bahay ko. Pansamantala, sabi nila, hanggang sa makapag-ipon sila para sa sarili nilang lugar. Si Tomas ay walang trabaho, isa pang pulang bandila na hindi ko pinansin. Umalis siya sa kanyang posisyon sa isang fusion restaurant sa Polanco dahil ang chef ay hindi sumusuporta sa kanyang pananaw. Sa salin, pinalayas siya dahil mahilig makipag-away. Ang mga buwan ay naging 1 taon, ang taon ay naging 2 taon. Palaging may dahilan. Kailangan nilang mag-ipon pa. Mahal ang merkado ng ari-arian. Gusto nilang hintayin ang perpektong pagkakataon. Samantala, nakatira sila sa aking bahay, kumakain ng aking pagkain, gumagamit ng aking internet, aking kuryente, aking tubig, at unti-unti si Tomas ay nagsimulang magkomento tungkol sa restaurant. Kailangang i-renew ang menu, biyenan. Ang dekorasyon ay masyadong luma. Dapat mong isaalang-alang ang pagkuha ng mas batang chef na may mga sariwang ideya. Mga sariwang ideya na para bang ang mga recipe na nagpanatili sa negosyo sa loob ng 30 taon ay biglang basura. At si Lydia Hijole, si Lydia, ang aking anak na babae na dating tumutulong sa akin sa restaurant tuwing weekend noong nasa high school pa siya, na natutong gumawa ng mole mula sa kanyang lola, si Mielena, na nanumpa na balang araw ay magkakaroon din siya ng sarili niyang tradisyonal na restaurant. Si Lydia na iyon ay nawala. Sa halip ay naging isang bagong bersyon na sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Tomas, na tinitingnan ako ng may awa kapag kinukwestiyon niya ang aking lumang pamamaraan na huminto sa pagbisita sa akin sa restaurant. 3 buwan na ang nakalipas, nakakita ako ng mga dokumento sa aking pag-aaral, mga papel na hindi dapat naroroon, mga pagtatasa ng ari-arian, impormasyon tungkol sa mga asilo, mga flyer ng mga tirahan para sa mga matatanda na nangangailangan ng pangangalaga. Ako ay 67 taong gulang, Hijol, hindi 90. Mahusay ko pa ring pinamamahalaan ang restaurant. Mahusay ko pa ring ginagawa ang aking pamimili tuwing umaga sa 20 de Noviembre Market. Hinarap ko si Lydia. Sinabi niya na nagsasaliksik lamang siya ng mga opsyon para sa hinaharap, na mahalagang maging handa, na gusto lamang niya ang pinakamahusay para sa akin. Mga kasinungalingan. 1 buwan na ang nakalipas, tinawagan ako ng aking accountant na may pag-aalala. Sinabi niya na may nagtatanong tungkol sa pananalapi ng restaurant, tungkol sa aking mga personal na account, tungkol sa kung mayroon akong testamento. Gabi na iyon, hinanap ko sa mga papeles ni Tomas. Nakakita ako ng isang plano ng negosyo, Restaurant Fusion Oaxaca, isang modernong pananaw, mga pagtataya sa pananalapi, mga render ng ganap na naiibang panloob na disenyo, at sa dulo ay isang sulat kamay na tala. Kapag ang matanda ay wala na sa daan. Ang matanda, iyan ang tawag niya sa akin ng pribado. Ang matandang nagpatuloy sa kanyang bahay. Ang matanda na nagbigay sa kanya ng bubong at libreng pagkain. Ang matanda na humahadlang sa kanya. Sa gabing iyon, hindi ako natulog. Nagising ako sa pag-iisip
nagpaplano. Dahil kung may itinuro sa akin ang aking mga taon sa negosyo ng restaurant sa Oaxaca, ito ay ito. Kapag may gustong magnakaw sa iyo, hindi ka umuupo at umiiyak. Naghahanda ka, kumikilos ka. Kumuha ako ng pribadong investigador 2 linggo pagkatapos, si Javier Diaz. Inirekomenda ng isa pang restaurateur mula sa sentro. Propesyonal, lihim, mahal, ngunit sulit sa bawat sentimo. Gusto kong malaman ang lahat ng ginagawa nila, sabi ko. Lahat. At nakakita siya ng mga bagay. Mga pagpupulong sa isang tiwaling notaryo, mga pag-uusap tungkol sa kung paano makakuha ng deklaratorya ng kawalan ng kakayahan, mga pagbisita sa bangko na nagtatanong tungkol sa mga pautang na may garantiya ng mortgage, ang aking sariling bahay, ang aking restaurant. Gusto nilang kunin ang lahat, ngunit ngayon, sa pagtatangkang paglason na ito, nilagpasan nila ang linya. Hindi na ito pagnanakaw lamang, ito ay pagtatangka ng pagpatay. At iyon aking mahal na biyenan ay isang napakalaking pagkakamali. Tumayo ako mula sa kama. Sa labas tahimik ang apartment. Marahil si Tomas ay nawalan ng malay dahil sa pagod o masyadong mahina upang gumawa ng ingay. Binuksan ko ang aking pinto. Si Lydia ay nasa pasilyo. Pula ang mata dahil sa pag-iyak. Kumusta siya? Tanong ko na para bang nag-aalala ako. Masama, sobrang sama. Kailangan ni Papa ng doktor. Kung gayon, tawagan mo siya. Hindi niya gusto, sigaw ni Tomas mula sa banyo. Ang kakaiba, sabi ko habang lumalagpas sa kanya papunta sa kusina. Kung ito ay isang normal na sakit sa tiyan, bakit ayaw niyang makita ang doktor? Nakita ko kung paano niya pinoproseso iyon. Nakita ko ang sandali kung saan isang binhi ng pagdududa ang naitanim sa kanyang isip. Maliit, ngunit naroon. Gumawa ako ng malakas na kape, tulad ng gusto ko. Nagbuhos ako ng isang tasa at umupo sa mesa, kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay naghain sa akin ng laso ng aking biyenan. Kinabukasan, kumilos ako na para bang walang nangyari. Magandang umaga, ngiti. Ang pahayagan kasama ang aking kape. Lumabas si Tomas sa kanyang silid bandang 10. Maputla pa rin, mahina pa rin. Iniiwasan niyang tingnan ako ng diretsyo. Magandang umaga anak, sabi ko. Binibigyang diin ang huling salita. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti, bulong niya. Mabuti yan. Pupunta ako sa restaurant kung may kailangan kayo. Minaneho ko ang aking truck patungo sa sentro, sa tradisyon ng Oaxaca. Sa Calle Garcia Vigil, 2 blok mula sa Zocalo, ang aking kaharian, ang aking buhay, ang lugar na itinayo ko mula sa simula. Pumasok ako sa likurang pinto, bumati sa aking mga tauhan. Sa aking opisina, sa likuran, binuksan ko ang safe na nakabaon sa dingding. Mga dokumento, eskritura, ang aking testamento. Lahat ay naroon, perpektong nakaayos. Dumating na ang oras upang kumilos, ngunit hindi sa pamamagitan ng karahasan, hindi sa pamamagitan ng sigaw o paghaharap. Iyon ang aasahan nila mula sa isang emosyonal at desperadong matanda. Gagawin ko ito ng iba, legal, metodiko, ginagamit ang bawat mapagkukunan na ibinibigay ng Mexico sa isang itinatag na negosyante na alam kung paano gumalaw sa sistema. Kinuha ko ang aking telepono, hinanap ang numero ni Lisensyado Gabriel Estrada, ang abogado na dalubhasa sa batas ng pagmamana. Oras na upang i-activate ang testamento na isinulat ko 10 taon na ang nakalipas kasama ang espesyal na probisyon nito tungkol sa moral na kawalan ng kakayahan ng mga tagapagmana. Oras na para matuto ng isang mahalagang aral ang aking minamahal na biyenan at aking anak na babae. Sa Oaxaca, sa Mexico, sa anumang lugar kung saan ang paggalang ay mayroon pa ring kahulugan. Hindi mo tinataksil ang taong nagbigay sa iyo ng lahat. At kung susubukan mo, mas mabuti kang hindi pumalpak dahil hindi ako papalpakan. Sa mga sumunod na araw nag-obserba ako, ngunit hindi tulad ng dati. Kung kailan ako nagkukunwaring hindi nakakakita, umaasang kusang gagaling ang mga bagay. Hindi. Ngayon ay tumingin ako na may mga mata ng isang taong alam kung ano ang hinahanap niya. At hijole, marami siyang nakita. Noong Hulyo 17, habang umiinom ako ng aking kape sa umaga sa kainan,
Napansin ko si Tomas na patuloy na sinusuri ang kanyang telepono. Bawat mensahe ay nagpapangiti sa kanya sa pagmamalaki na labis na nagpapagalit sa akin. Si Lydia ay nasa tabi niya, nagbibigay ng mas maraming kape, nag-aalaga sa kanya na para bang isa siyang hari, na para bang hindi ito ang bahay ng kanyang ama, kung saan sila nakatira ng libre sa ikatlong magkakasunod na taon. Magandang umaga, sabi ko gamit ang aking pinakamahusay na ngiti ng walang malay na lolo. Si Tomas ay bahagyang nagtaas ng tingin. Kahit isang magandang umaga man lang pabalik ay wala. Ang ganda, hindi ba? Ang pangunahing paggalang na kahit ang 20 taong gulang na bata ay alam na ibigay. Ngunit ang 30 taong gulang na ginoong ito ay tila hindi kailanman natutunan. Papa. Lumapit si Lydia na may ekspresyon na nagtatangkang maging nag-aalala. Nahiga ka ba ng maayos? Mukha kang medyo pagod kahapon? Oo, pagod pagkatapos na ang kanyang asawa ay nagtangkang lasunin ako. Napakamaasikaso. Napakaganda anak ko. Hindi ako kailanman nakatulog ng mas mahusay. Nakita ko ang pagpapalitan ng tingin sa pagitan nila. Mabilis, halos hindi napapansin, ngunit nakita ko ito. Si Tomas ay nakasimangot. Si Lydia ay kinagat ang kanyang labi. Inaasahan nila na ako ay mas masama. Marahil na ang mga epekto ng lason na kinain niya mismo ay nakaapekto sa akin sa isang mahiwagang paraan. Sa umagang iyon, pagkatapos nilang umalis pareho, si Tomas sa kung saan man, si Lydia sa kanyang part-time na trabaho sa isang butik sa sentro, ininspeksyon ko ang kanilang silid. Hindi ako nagmamalaki dito, ngunit ang sitwasyon ay nangangailangan nito. Sa aparador ni Tomas ay nakakita ako ng 3 bagong suite. Ang mga label ay nakakabit pa rin. Isa ay nagkakahalaga ng 18,000 pesos. Isa pa ay 22,000. Mga damit na brand. Italianong sapatos sa halagang 15,000 bawat pares. Saan nakuha ng taong ito ang pera? Ang kanyang huling trabaho ay mahigit 1 taon na ang nakalipas. Si Lydia ay kumikita lamang ng 12,000 pesos sa isang buwan. Hindi nagtutugma ang matematika, ngunit kailangan ko ng higit pa sa hinala. Kailangan ko ng patunay. Sa hapon na iyon, pagkatapos ng serbisyo ng pagkain sa aking restaurant, tinawagan ko si Gustavo Morales, isang kasamahan sa restaurant na kilala ko sa loob ng 15 taon. Nagkita kami sa 20 de Noviembre Market sa pagitan ng mga tindahan ng taso at chorizo. Gustavo, kailangan ko ng rekomendasyon ng isang lihim na tao, isang pribadong investigador. Si Gustavo ay hindi nagtanong. Sa negosyong ito, lahat tayo ay nakakaunawa na minsan kailangan nating protektahan ang ating mga bagay. Si Javier Diaz ang sinabi niya, binigyan ako ng numero ng telepono na nakasulat sa isang napkin. Magaling siya mahal, ngunit magaling. Hindi siya gumagawa ng mga walang kwentang bagay na magdudulot sa iyo ng problema sa batas. Kinabukasan, Hulyo 8, nagkita kami ni Javier sa isang lihim na kapehan malapit sa Zocalo. Isang lalaki na mga 48 taong gulang, maikling buhok, tingin na hindi nagpapalampas ng anumang detalye. Nakakaswal na damit siya, ngunit propesyonal, walang pagpapakita. Don Ignacio, sabi niya, inabot ang aking kamay. Sinabi sa akin ni Gustavo ang tungkol sa iyo. Paano ako makakatulong? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Hindi lahat, sapat lang ang kailangan. Ang aking biyenan na nakatira ng libre sa aking bahay, hinala na may pinaplano siyang masama laban sa akin. Kailangan kong idokumento ang kanyang mga paggalaw at pag-uusap. Gaano katagal mo kailangan? Tanong niya habang kumukuha ng mga tala sa isang tablet. Gaano man katagal upang malaman kung ano ang pinaplano niya? 25,000 pesos na paunang bayad, sabi niya ng direkta. Pagkatapos ay 5,000 bawat linggo, kasama ang mga gastusin. Magpapakita ako ng mga ulat bawat 3 araw na may dokumentadong ebidensya, mga larawan, video, mga audio recording kung saan legal na makuha ang mga ito. Malaking pera iyon, ngunit ang aking restaurant ay nagkakahalaga ng 5,800,000 pesos. Ang aking bahay ay 3,200,000. Kung plano ni Tomas na magnakaw sa akin, ang 25,000 pesos ay maliit na bagay. Deal,
Sa hapon na yon ay nagtungo ako sa Registro Publiko de la Propiedad sa Periferico, isang kulay abong gusali, burokratiko, puno ng mga taong naghihintay. Kinuha ko ang aking numero. Naghintay ako ng 2 oras. Nang sa wakas ay pinagsilbihan nila ako. Humingi ako ng mga sertipikadong kopya ng lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa aking restauran at bahay. 300 pesos bawat sertipikadong kopya. Ipinaalam sa akin ng empleyado, isang babae na mga 50 taong gulang na may makapal na salamin. Ibigay mo ang lahat. Lahat ng nakarehistro sa pangalan ni Ignacio Dominguez Torres. Kinuha pa ako ng 1 pang oras, ngunit sa wakas ay nasa aking mga kamay ang mga dokumento. Umupo ako sa isang bangko sa paradahan at sinimulan na suriin ang mga ito isa-isa. Ang lahat ay mukhang maayos hanggang sa dumating ako sa mga papeles ng restauran. Petsa Hulyo 15, 2025. 2 buwan na ang nakalipas. Mortgage credit. 1,800,000 pesos. Nagpapautang. Ignacio Dominguez Torres, tagatanggap, Tomas Gutierrez Herrera. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa purong galit. Ang dokumento ay naglalaman ng aking pirma. Isang pirma na napakahusay na katulad ng sa akin, ngunit hindi ko kailanman inilagay doon. Ang mga petsa ay tumutugma sa isang weekend na ginugol ko sa restauran na nangangasiwa sa maliliit na pagsasaayos sa kusina. Si Tomas ay nagkaroon ng access sa aking pag-aaral sa lahat ng oras na yon. Ang anak ng kanyang ina ay nagnakaw sa akin ng 1,800,000 pesos gamit ang aking ari-arian bilang garantiya. Patuloy akong nagbasa. Ang unang bayad ay dapat sa Setyembre 15. Kung hindi ito babayaran, maaaring simulan ng bangko ang proseso ng pag-embargo ng restauran. 3 magkakasunod na pagbabayad na hindi nabayaran at ang tradisyon ng Oaxaca ay hindi na magiging akin. Ngayon ay naintindihan ko ang mga mamahaling damit, ang mga Italianong sapatos, ang kumpiyansa ni Tomas. Ang walang hiya ay hindi lamang nagtangkang lasunin ako, nagsimula na siyang magnakaw sa akin ilang buwan na ang nakalipas. Kinuha ko ang aking telepono, kumuha ng mga larawan ng bawat pahina, iningatan ang mga orihinal na dokumento sa isang sobre na inilagay ko sa ilalim ng upuan ng aking truck. Nagmaneho ako pabalik sa bahay na nakakuyom ang panga, humihinga ng malalim upang hindi sumabog. Pagdating ko, sina Tomas at Lydia ay nasa sala, siya sa sopa, siya ay nakasandal sa kanyang balikat, nanonood ng isang serye sa telebisyon, aking telebisyon sa aking sala. Magandang hapon, sabi ko, iniiwan ang aking susi sa mesa sa pasukan. Hello, Papa. Si Lydia ay bahagyang lumingon. Si Tomas ay hindi man lang nag-abala na sumagot. Pumunta ako sa kusina, nagbuhos ako ng baso ng tubig. Naririnig ko silang tumatawa sa isang bagay sa telebisyon, napakakalmado. Napakasigurado na ang kanilang plano ay perpekto. Sa gabing iyon, sa hapunan, na siyempre ako ang nagluto, dahil ang dalawang ito ay hindi gumagalaw ng isang daliri, nagpasya akong subukan ang isang bagay. Tomas, sabi ko habang ipinapasa ang plato ng beans. Kumusta ang proyekto na pinag-uusapan mo, ang tungkol sa bagong restauran? Nakita ko kung paano naipit ang kanyang kagat. Si Lydia ay naging tensyonado. Anong proyekto? Tanong niya. Sinusubukang magtunog na kaswal. Iyong tungkol sa fusion cuisine na pinag-uusapan mo sa iyong mga kaibigan. Napaka-interesante sa akin ang ideyang ito ng pag-modernize ng lutuing Oaxacan. Ang katahimikan na sumunod ay masarap. Iyon, umubo si Tomas. Mga ideya lang iyon, biyenan. Walang seryoso. Anong dismaya? Sabi ko nakangiti. Akala ko handa ka na, lokasyon, financing, lahat iyon. Nakita ko siyang maputla. Kaunti lang, ngunit nakita ko ito. Hindi pa. Sige, sabi ko tumatayo at dinadala ang aking plato. Kapag handa ka na, ipaalam mo sa akin. Gusto kong makita kung paano ito mapupunta. Sa huli, ang 30 taon sa negosyo ay nagturo sa akin ng 1 o 2 bagay tungkol sa kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi sa Oaxaca. Umakyat ako sa aking silid nang hindi naghihintay ng sagot. Sa likod ng saradong pinto, narinig ko ang kanilang pinipigilang boses, ang kanilang pag-aalala. Hindi ko maintindihan ang mga salita, ngunit ang tono ay malinaw. Pag-aalala. Mabuti, hayaan silang mag-alala. Binuksan ko ang aking aklat ng mga recipe.
Hinanap ang pahina kung saan ako nagsulat tungkol sa araw ng paglason. Sa ibaba ay idinagdag ko, Hulyo 17, 2025. Natuklasan ko na ang aking biyenan ay nagnakaw sa akin ng 1,800,000. Nagpalsipika ng aking pirma. Alam ito ng sarili kong anak na babae. Isinara ko ang aklat, inilagay ito sa drawer ng aking aparador. Bukas magsisimula ang tunay na pangangaso. Dahil ngayon ay hindi na depensa lamang, ito ay digmaan. At sa digmaan, ang mas mahusay na naghahanda ay nananalo. Noong Hulyo 18, alas 9 ng umaga, kumatok ako sa pinto ng opisina ni Lisensyado Gabriel Estrada sa Calle Reforma 6, ikatlong palapag. Isang maayos na kolonyal na gusali sa sentro ng Oaxaca na may eskudo ng mga abogado na inukit sa kahoy na pinto. Ang kalihim, isang babae na mga 40 taong gulang, ay nag-alok sa akin ng kape. Don Ignacio, hinihintay ka ng lisensyado. Pumasok po kayo. Si Gabriel Estrada ay isang lalaki na mga 25 taong gulang, may maayos na itim na buhok, walang batik na itim na damit. Kilala ko siya sa mukha mula sa mga kaganapan ng Kamara ng Kalakalan, ngunit hindi ko kailangan ang kanyang mga serbisyo hanggang ngayon. Nakipagkamay sa akin si Don Ignacio ng matatag. Umupo ka. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Inilabas ko ang sobre na may mga kopya ng rehistro publiko. Ibinigay ko ito sa kanya nang hindi nagsasalita. Inilagay ni Estrada ang kanyang mga salamin sa pagbabasa. Nagsimulang suriin ang mga dokumento. Ang kanyang ekspresyon ay dahan-dahang nagbago mula sa neutral patungo sa seryoso, pagkatapos ay sa nag-aalala. Ikaw ba ang pumirma nito? Tanong niya habang itinuturo ang pahina ng pirma. Mayroon ka bang kopya ng iyong testamento? Oo, mula pa noong 10 taon na ang nakalipas. Ginawa ko ito kay Notaryo Torres. Si Don Luis Torres, siya rin, sabi ni Estrada. Tumango siya, kumuha ng mga tala sa isang legal pad. Don Ignacio, ang ipinapakita mo sa akin ay pagtatangka ng pandaraya. Gumawa siya ng isang paghinto. Pagtatangka ng pagpatay depende sa iba pang mga kadahilanan na hindi mo pa sinasabi sa akin. Tumingin siya sa akin mula sa kanyang salamin. Naghihintay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa paglason, walang dramatiko, mga katotohanan lamang, ang kakaibang pagkain, ang pagpapalit ng mga plato. Si Tomas ay nagkasakit dahil sa sarili niyang lason. Wala akong pisikal na ebidensya, pag-amin ko. Hindi ko iniingatan ang pagkain, walang pagsusuri sa lason, ngunit alam ko ang nangyari. Si Estrada ay sumandal sa kanyang upuan, pinagsasama ang kanyang mga kamay. Ang paglason ay magiging mahirap patunayan nang walang pisikal na ebidensya, ngunit ang dokumentaryong pandaraya, iyon ay maaari nating patunayan. Kailangan natin ng isang calligraphic expertise mula sa isang sertipikadong eksperto. Ang graphological analysis ay may ganap na legal na timbang sa Mexico. Gaano katagal ito? Kung kukunin natin ang expert ngayon, magkakaroon tayo ng mga resulta sa loob ng 10 araw, 2 linggo, ang pinakamataas. Magkano ito? Ang expert ay naniningil ng 45,000 pesos para sa kumpletong ulat. Ang aking mga bayarin para sa kasong ito, kasama ang paglilitis kung kinakailangan, ay 180,000 pesos, at 80,000 bilang paunang bayad, ang natitira kapag nalutas natin ito. Ito ay mas mababa kaysa sa inaasahan ko, mas mababa kaysa sa pagkawala ng aking restaurant. At kung mapatunayan natin ang pagpalsipika, pagkatapos ay mayroon tayong batayan para sa isang formal na reklamo para sa pagpalsipika ng mga dokumento sa harap ng Fiscalía General del Estado. Ang Artikulo 244 ng Kodigo Penal Federal ay nagtatatag ng 4 hanggang 8 taon ng pagkakakulong para sa pagpalsipika ng pirma sa pampublikong dokumento. Sa halagang kasangkot, 1,800,000 pesos, walang paraan na maging maawain ang hukom. Gaano katagal ang buong proseso? Sa Oaxaca, ang prosesong penal ay maaaring tumagal sa pagitan ng 8 buwan at 1 taon, ngunit maaari tayong humiling ng mga agarang cautelary measures, pag-freeze ng mga account, pagbabawal sa pag-alis sa estado, at si Estrada ay sumandal pasulong. Mayroon pang isang bagay na dapat nating isaalang-alang.
Ano iyon? Ang iyong testamento. Ano ang sinasabi tungkol sa iyong anak na babae? Siya ang aking tanging direktang tagapagmana. Kapag ako ay namatay, siya ang makakakuha ng lahat. Mayroon ba itong mga probisyon para sa pag-disinherit? Pinag-isipan ko ito. Ang testamento na ginawa ko kay Don Luis 10 taon na ang nakalipas ay may ilang mga karaniwang probisyon, ngunit may isang partikular na probisyon na sa tingin ko ay labis sa oras na iyon. Mayroong isang bagay tungkol sa moral na kawalan ng kakayahan ng mga tagapagmana. Ngumiti si Estrada. Hindi sa kagalakan, kundi sa profesional na kasiyahan. Ang Artikulo 3014 ng Kodigo Sivil de Oaxaca. Kung mapapatunayan natin na ang iyong anak ay nakibahagi o naging kasabwat sa mga kilos na bumubuo ng malubhang krimen laban sa iyo, maaari nating i-activate ang probisyon na iyon. Mawawala niya ang lahat ng kanyang mga karapatan sa pagmamana. Iyan ba ay legal? Ganap. Ito ay isa sa pinakamalakas na proteksyon na mayroon ng isang testator sa Oaxaca. Ito ay partikular na nilikha para sa mga ganitong kaso, mga anak na nagtatangkang pag-agawin ang kanilang mga magulang. Nanatili akong tahimik, pinoproseso. Si Lydia ay ang aking anak, ang batang babae na pinalaki ko, na tinuruan kong magbisikleta, kasama ang kung kanino ako nagpalipas ng mga gabi, nang walang tulog kapag siya ay may lagnat. Ngunit siya rin ang babae na hinayaan ng kanyang asawa na lasunin ako. Ano ang kailangan natin upang i-activate ang probisyon na iyon? Mga patunay ng kanyang paglahok. Alam niya ang tungkol sa paglason. Naalala ko ang kanyang pag-uugali sa gabing iyon. Ang nagkasala na katahimikan, ang paraan kung paano siya hindi tumawag ng ambulansya nang si Tomas ay naging masama. Alam niya. Oo naman, alam niya. Alam niya. Kailangan nating idokumento iyon. Mga recording, saksi, ebidensya ng sabuatan. Mayroon ka bang paraan upang makuha iyon? Kumuha ako ng pribadong investigador kahapon. Perpekto. Sabihin mo sa kanya na unahin ang pagkuha ng ebidensya ng komunikasyon sa pagitan ng iyong anak na babae at ng iyong biyenan. Mga text message, mga pag-record ng mga pag-uusap, anumang nagpapakita na alam niya ang mga plano laban sa iyo. Inabot ni Estrada sa akin ang isang kontrata ng mga serbisyong legal. Binasa ko ito ng buo. Ang lahat ay malinaw. Mga serbisyo, gastos, saklaw. Pumirma ako. Binigyan ko siya ng tseke para sa 80,000 pesos. Isang bagay pa, sabi niya habang iniimbak ko ang aking kopya ng kontrata. Huwag mong sabihin sa iyong biyenan ang tungkol dito. Wala. Hayaan niyang isipin na ang lahat ay pareho. Kung naghihinala siya na nagsisiyasat tayo, maaari niyang sirain ang ebidensya, tumakas, o mas masahol pa. Naiintindihan ko. At Don Ignacio, ang kanyang tingin ay bahagyang lumambot. Alam kong mahirap ito. Siya ang iyong anak na babae. Alam ko, lisensyado. Maniwala ka sa akin. Alam ko. Umalis ako sa kanyang opisina 11:00 ng umaga. Ang araw ng Oaxaca ay matindi. Naglakad ako patungo sa aking truck, ngunit hindi agad umandar. Nanatili akong nakaupo na may mga kamay sa manibela, nakatingin sa kalye nang hindi talaga nakikita. Tumunog ang aking telepono. Javier, ang detektib. Don Ignacio, mayroon akong unang ulat. Maaari mo ba akong makasama? Saan? Alam mo ba ang kapehan na La Antigua sa Alcala? Oo, sa loob ng kalahating oras. Nakarating ako muna, humingi ng kape, umupo sa isang mesa sa likuran. Dumating si Javier 20 minuto pagkatapos na may manipis na folder at isang USB. Ang iyong biyenan ay pabaya, sabi niya nang walang pagpapalabas habang isinasaksak ang USB sa isang laptop. Kahapon ay nagkaroon siya ng pagpupulong sa isang notaryo, hindi ang sa iyo. Isang tinatawag na Ramiro Pacheco, na may opisina sa Colonia Reforma. Isang lalaki na may reputasyon, sabihin nating nababaluktot. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan. Si Tomas na pumapasok sa isang gusali, si Tomas na lumalabas 40 minuto pagkatapos, at ang pinakamahalaga, isang audio recording. Nakuha ko ito gamit ang isang directional microphone mula sa kalye. Legal ito dahil nag-uusap sila malapit sa isang bukas na bintana na walang makatwirang inaasahan na pagiging pribado. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Tomas ay malinaw,
Kailangan ko itong maging mabilis. Ang matanda ay mas matigas ang ulo kaysa sa inaakala ko. Gusto ko ang Declaration of Incapacity na handa sa pagtatapos ng buwan. Ilang pera para sa mga dokumento at ang aking katahimikan? Okay, sa kredito maaari kong masakop iyon at higit pa. Sumasang-ayon ba ang iyong asawa? Ginagawa niya ang sinasabi ko. Bukod pa rito, ito ang kanyang mana. May karapatan siyang protektahan ito mula sa senile na matanda na nag-aaksaya nito. Nanigas ang aking dugo. Ang sarili kong anak na babae ay hindi lamang nakakaalam, sumasang-ayon pa. Mayroon pa, sinundan ni Javier ang recording. Makinig ka rito, at kung siya ay lumaban, hindi siya makakapunta. Sa Agosto 28, kukunin namin siya para sa isang kumpletong pagsusuri sa medikal. Ang doktor na kinontrata ko ay mag-diagnose sa kanya ng malubhang demensya. Sa pamamagitan nito at ng power of attorney, sa amin ang bahay at restaurant bago ang Setyembre. Nagtapos ang recording. Saan naroon si Lydia sa panahon nito? Tanong ko. Sa kotse naghihintay sa kanya. Ngunit nagpakita sa akin si Javier ng isa pang larawan. Pagkatapos ay lumabas sila ng magkasama at nakita ko siyang niyayakap siya. Mukha silang masaya. Binayaran ko si Javier ng karagdagang 5,000 pesos. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy sa pagbabantay, na mag-record ng lahat ng posibleng makuha. Sa hapon na iyon ay bumalik ako sa restaurant, nagkandado sa aking opisina. Inilabas ko ang aking aklat ng mga recipe. Sa isang blangkong pahina ay iginuhit ko ang isang diagram. Ang kanilang plano, paglason sa akin, nabigo, pagdedeklara ng kawalan ng kakayahan na nagpapatuloy, pagkuha ng power of attorney, pagbebenta ng lahat, pagpunta sa isang asilo. Ang aking plano, calligraphic expertise ng peking pirma, ebidensya ng patuloy na sabwatan, formal na reklamo, pag-activate ng probisyon ng pag-disinherit, pagprotekta sa aking mga ari-arian. Isinara ko ang aklat, nagbuhos ng mezcal mula sa aking personal na reserba. Ininom ko ito ng dahan-dahan, hinayaang magsunog sa aking lalamunan ang likido. Sa gabing iyon, nang dumating ako sa bahay, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko pa nagawa. Kumilos, nagkukunwaring isang matandang senile, nalilito. Saan ko inilagay ang mga susi? Bulong ko ng malakas habang sina Tomas at Lydia ay naghahapunan. Palagi ko silang iniiwan dito. O baka sa kusina. Nasa kamay mo, Papa, sabi ni Lydia. Ngunit ang kanyang boses ay hindi nag-aalala. Ito ay umaasa. Oo. Tinitingnan ko sila na para bang hindi ko pa sila nakikita. Ang kakaiba, madalas akong nakakalimot ng mga bagay. Nakita ko ang pagpapalitan ng tingin sa pagitan nila. Si Tomas ay halos nakangiti. Si Lydia ay may nagniningning na mga mata. Inakala nila na nangyayari na ito, na ang kanilang plano ay gumagana. Gaano sila nagkakamali. Umakyat ako sa aking silid, isinara ang pinto. Sa aking aklat ay sumulat ako. Hulyo 18, 2025. Nagsimula na ang teatro. Naniniwala sila na ako ay nagiging senile. Perpekto, hayaan nilang maniwala. Samantala, ang mga piraso ay gumagalaw sa chessboard. Sa loob ng 2 linggo ay makukuha ko ang expertise ng pirma. Sa 3, sapat na ebidensya ng audio. Sa Setyembre, kapag inakala nilang kukunin nila ang lahat, na-block ko na ang bawat isa sa kanilang mga galaw. Itinago ko ang aklat. Pinatay ang ilaw. Sa dilim ngumiti ako. Hayaan nilang isipin na ako ay isang hangal na matanda. Malapit na nilang matutunan na ang hangal ay iba. Noong Hulyo 28, natanggap ko ang tawag na hinihintay ko. Don Ignacio. Ang boses ni Lisensyado Estrada ay tunog na siyahan. Mayroon akong mga resulta ng calligraphic expertise. Maaari ka bang pumunta sa aking opisina? Nakarating ako alas 11 ng umaga. Naghihintay si Estrada sa akin na may isang makapal na folder sa kanyang mesa. Umupo ka. Magugustuhan mo ito. Binuksan niya ang folder. Ang unang dokumento ay isang 20 pahinang teknikal na ulat na may mga graph, pagpapalaki ng pirma, pagsusuri ng presyo ng pagguhit, mga anggulo ng pagkahilig. Sumakit ang ulo ko sa pagtingin pa lang dito.
Sa simpleng salita, lisensyado, ang pirma ay peke. Sabi ko na may ngiti. Walang duda, ang peritografo na si Mario Sandoval, na sertipikado ng Suprema Korte, ay nagpasya na ang pirma sa mga dokumento ng kredito ay hindi tumutugma sa iyong pattern ng pagsulat sa hindi bababa sa 17 kritikal na punto. Ipinakita niya sa akin ang mga pagpapalaki kahit ako ay nakikita ang mga pagkakaiba. Ang aking tunay na pirma ay may isang tiyak na kurba sa I na wala ang peke. Ang guhit ng G ay iba. Ang presyo ng panulat ay hindi sa akin. Magkano ang utang natin sa expert? 45,000 pesos na bayaran na mula sa paunang bayad na ibinigay mo. At ano ang susunod? Isinara ni Estrada ang folder, pinagsama ang kanyang mga kamay sa mesa. Ngayon ay ipapakita ko ito sa Fiscalía General de Oaxaca bilang ebidensya ng pagpalsipika ng mga dokumento. Ang Artikulo 244 ng Kodigo Penal Federal ay nagtatatag ng 4 hanggang 8 taon ng pagkakakulong para sa pagpalsipika ng pirma sa pampublikong dokumento. Sa halagang 1,800,000 pesos na kasangkot, hihilingin ng fiskal ang pinakamataas, 8 taon. Si Tomas ay magiging 46 kapag lumabas siya, kung lalabas man siya. Gaano katagal ang proseso? Ipapakita ko ang formal na reklamo bukas mismo. Sa loob ng 1 linggo ay magkakaroon tayo ng pagpapatawag para sa ministerial na deklarasyon. Sa loob ng 2 linggo, kung ang lahat ay maayos, isang orden de aprehensyon. Ngunit tinitigan ako ni Don Ignacio ng seryoso. Mahalaga na huwag mong sabihin sa iyong biyenan ang anumang bagay. Wala. Hayaan niyang isipin na nagsisiyasat tayo, maaaring sirain niya ang ebidensya, tumakas o mas masahol pa. Naiintindihan ko, lisensyado, walang isang salita. Sa gabing iyon sa bahay sa hapunan, ginawa ko ang aking pinakamahusay na papel sa ngayon. Hinulog ko ang tinidor ng 2 beses. Nagtanong ako ng 3 beses kung anong araw ngayon. Tinawag ko si Lydia na Lucia, na para bang nalilito ako sa kanyang pangalan. Papa, Lydia ang pangalan ko. Itinama niya ako sa napipilitang pagtitiyaga na ginagamit nila sa maliliit na bata. Ay oo, mahal. Ang ibig kong sabihin, dahil sa mga araw na ito, ay nakakalimutan ko ang mga bagay. Nakita ko ang pagpapalitan ng tingin sa pagitan nila. Si Tomas ay halos nakangiti. Si Lydia ay may nagniningning na mga mata. Perpekto, hayaan niyang isipin na nawawala na ang aking isip. Noong Agosto 10, tinawag ako ni Javier, ang detektib, sa ibang lugar sa pagkakataong ito. Isang maliit na kapehan sa Kolonya Halatlaco, malayo sa sentro. Don Ignacio, mayroon akong malaking bagay, sabi niya pagkaupo ko. Napakalaki. Inilabas niya ang kanyang laptop, inilagay niya sa akin ang headphone, nag-install ako ng listening device sa kotse ng iyong biyenan, ganap na legal sa ilalim ng batas ng pribadong investigasyon dahil may matibay na hinala ng malubhang krimen. Na-record ko ito kahapon ng hapon. Legal ito dahil malapit sila sa isang bukas na bintana nang walang makatwirang inaasahan ng pagiging pribado. Pinindot niya ang play. Una katahimikan, pagkatapos ay ang boses ni Tomas, malinaw na malinaw. Sa loob ng 2 linggo pa ang matanda ay nasa ospital para sa kanyang kumpletong pagsusuri. Sa araw na iyon ay pipirmahan niya ang power of attorney na inihanda ni Pacheco. Ang boses ni Lydia, umiiyak ngunit matatag. Sigurado ka bang gagana ito? Ang doktor ay nagkakahalaga sa akin ng 200,000 pesos, ngunit sulit ito. Mag-diagnose siya ng malubhang senile dementia. Sa pamamagitan nito at ng power of attorney, maaari nating ibenta ang lahat bago pa malaman ng matanda kung ano ang nangyari at pagkatapos ay ilalagay natin siya sa isang asilo, ang Residential Los Pinos sa kalsada ng Atlacolula. Nalaman ko na nagkakahalaga ito ng 30,000 bawat buwan. Sa kung magkano ang kikitain natin sa pagbebenta ng restaurant at bahay, maaari nating bayaran ito sa loob ng 2 taon at mayroon tayong halos 7 milyong pesos na natitira. Katahimikan. Pagkatapos si Lydia, 7 milyong pesos, 700,000 upang maging eksakto. Ang bahay ay nagkakahalaga ng 3.2 milyon. Ang restaurant ay 5.8, ibawas ang asilo, ibawas ang kredito na nakuha ko.
Mayroon tayong 7 milyong malinis na pera. Tomas, siya ang aking ama. Siya ay isang matandang lalaki na nabuhay na ng kanyang buhay. Lydia, nagsisimula pa lang tayo. Hindi mo ba gusto ang buhay na ipinangako ko sa iyo? Maglakbay? Magkaroon ng sarili nating modernong restaurant? Isang mahabang paghinto. Pagkatapos, oo, gusto ko. Kung gayon, para ito sa ating hinaharap. Handa na ang lahat. Handa na ang Notaryo Pacheco. Binayaran ko siya ng 150,000 pesos. Sa Agosto 28 dadalhin natin ang matanda sa ospital at sa Setyembre 1 ang bahay ay atin na. Nagpatuloy ang recording sa mga detalye. Anong bangko ang gagamitin nila? Paano nila lalabhan ang pera mula sa restaurant? Binanggit pa nila ang pagbili ng bahay sa Polanco, Mexico City, gamit ang aking pera. Nang matapos ang recording, inalis ko ang aking headphone. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa purong galit, pinong-pino, puro. Ito ba ay katanggap-tanggap sa korte? Tanong ko sa isang boses na hindi ko nakilala. Ganap. Mayroon akong legal na pahintulot para sa investigasyon. Ang recording ay may kasamang petsa, oras, at digitally certified ito. Walang hukom ang maaaring tanggihan ito. Gumawa ng 3 kopya. Isa para kay Lisensyado Estrada, isa para sa iyo, isa para sa akin. Ginawa na! Binayaran ko si Javier ng karagdagang 10,000 pesos. Nararapat siya. Sa gabing iyon, Agosto 10, hindi ako makatulog. Nanatili ako sa aking silid na nakabukas ang bintana. Nakatingin sa mga ilaw ng Oaxaca. Ang aking lungsod, ang lungsod kung saan itinayo ko ang aking buhay, ang aking negosyo, ang aking tahanan, ang tahanan na plano ng aking sariling anak na babae na nakawin. Inilabas ko ang aking aklat ng mga recipe. Sa huling pahina ay sumulat ako. Agosto 10, 2025. Narinig ko ang aking anak na babae na nagsasabing, "Oo, gusto kong magnakaw, hindi sa altar kundi sa pagtataksil." Ang sakit ay hindi matiis, ngunit ang desisyon ay ginawa. Wala nang daanan pabalik. Anak ko, pinili mo ang iyong landas. Noong Agosto 11 ng umaga, natagpuan ako ni Tomas sa kusina. Bienan, naalala mo ba na sinabi ko sa iyo ang tungkol sa isang kumpletong medikal na pagsusuri? Mayroon na akong appointment. Agosto 28 sa Centro Medico del Valle. Agosto 28. Nagkunwari akong nalilito. Iyan ay maaga o sa loob ng 2.5 linggo, Tato. Mahalaga iyon. Sa iyong edad, kailangan mong mag-ingat. Oo. Mabuti. Salamat, anak. Tinawag ko siyang anak. Ang salita ay parang lason sa aking bibig. Umalis siya na nakangiti, kumbinsido sa kanyang tagumpay. Sa hapon na iyon ay binisita ko si Lisensyado Estrada sa kanyang opisina. Ibinigay ko sa kanya ang recording. Pinakinggan niya ang lahat ng hindi nagputol. Nang matapos siya, inalis niya ang kanyang salamin. Kinuskos niya ang kanyang mga mata. Don Ignacio, ito ay direktang pag-amin ng sabwatan upang gumawa ng pandaraya at posibleng pagdukot. Sapat na ito para sa Fiskaliya. Higit pa sa sapat. Sa pamamagitan nito at ng pirma expertise ay mayroon tayong hermetic case. Maaari ko bang ipakita ang formal na reklamo bukas mismo? Gawin mo. Noong Agosto 12, ipinakita ni Lisensyado Estrada ang formal na reklamo sa Fiskaliya General de Oaxaca. Pagpalsipika ng mga dokumento, pandaraya, sabwatan upang limitahan ang kalayaan ng isang tao. Ang dosye ay may 200 pahina ng ebidensya. Mga dokumento, peritage, mga recording, mga larawan. Kailan nila siya aarestuhin? Tanong ko. Kailangang suriin ng fiskal ang lahat. 2 o 3 linggo, maximum. Ngunit, Don Ignacio, may paraan upang mapabilis ito. Ano? Maghintay tayo hanggang Agosto 28 kapag sinubukan ng iyong biyenan na dalhin ka sa mapanlinlang na klinika na iyon. Mahuhuli natin siya sa akto kasama ang mga pulis na naghihintay. Hindi lamang natin makukuha ang pandaraya ng kredito, kundi pati na rin ang pagtatangka ng pagdukot at ilegal na paglimita ng kalayaan. Nagustuhan ko ang tunog nito. Mapanganib para sa iyong biyenan. Oo, para sa iyo hindi. Nandyan ako. Nandyan ang Pulisya Ministerial. Nandyan ang Fiskal.
Walang magagawa ang iyong biyenan maliban sa makita kung paano bumagsak ang kanyang plano. Gawin natin ito ng ganyan. Umalis ako sa opisina ng lisensyado na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito kaligayahan, hindi ito kalungkutan. Ito ay hustisya, malamig, kalkulado, hindi maiiwasan. Sa gabing iyon, sa hapunan, sina Tomas at Lydia ay masayang nag-uusap tungkol sa isang paglalakbay na nais nilang gawin sa Europa, Paris, Roma, Barcelona. Kapag gumagana na ang ating restaurant, sabi ni Tomas, maaari nating bigyan ang ating sarili ng ganoong luho. Ang ating restaurant na para bang sa kanila na. Maganda pakinggan, sabi ko. Sana lahat ng pinaplano ninyo ay magtagumpay. Salamat, Tato, sabi ni Lydia at hinalikan ako sa pisngi. Naramdaman ko ang halik na iyon bilang yelo. Sa aking silid sa gabing iyon ay sumulat ako, Agosto 2, 2025. Handa na ang bitag, wala pang 2 linggo. Nagtataka ako kung mahimbing silang matutulog sa mga gabing ito. Ako ay hindi, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam. Dahil may alam ako na hindi nila alam, na ang mga ngaso ay hindi na ako. Noong Agosto 20, nakatanggap ako ng tawag mula kay Don Luis Torres, ang notaryo. Ignacio, maaari ba tayong magkita? Mayroon akong mahalagang bagay na pag-uusapan. Kilala ko si Don Luis sa loob ng mahigit 20 taon. Siya ang humawak sa eskritura ng aking bahay, ang testamento ng aking asawang si Elena, iba't ibang transaksyon ng restaurant. Hindi kami malapit na magkaibigan, ngunit mayroong paggalang sa isa't isa. Nagkita kami sa kanyang opisina sa Avenida Independencia 204, isang eleganting lugar na may mga kasangkapan na mahogany at mga istante na puno ng mga legal na kodigo na nakatali sa katad. Don Luis, inabot ko ang aking kamay. Ignacio, umupo ka. Kape. Mangyaring. Habang dinadala ng kanyang sekretarya ang kape, napansin ko na mayroong ilang mga dokumento sa kanyang mesa. Kinilala ko ang aking orihinal na testamento na may petsang 10 taon na ang nakalipas. Nagsimula si Ignacio nang kami ay nag-iisa. Gabriel Estrada ang tumawag sa akin. Ipinaalam niya sa akin ang sitwasyon sa iyong biyenanat. At ako ay galit. Nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang galit. Ito ay labag sa lahat ng mga halaga ng pamilya, laban sa paggalang, laban sa lahat ng itinuro sa amin ng ating mga magulang. Kaya ako narito, Don Luis. Kailangan ko ang iyong tulong. Ganap mo itong taglay. Ano ang kailangan mo? Ipinaliwanag ko ang aking plano. Ipakita sa kanya ang lahat ng ebidensya, ang mga recording, ang pirma expertise, ang mga dokumento ng mapanlinlang na kredito. Pinakinggan niya ang mga recording na may mukhang lalong nagiging seryoso. Nang dumating ang bahagi kung saan sinabi ni Lydia, "Oo, gusto kong magnakaw," ipinikit niya ang kanyang mga mata. "Ang sarili mong anak na babae," bulong niya. "Hihole, Ignacio, gaano ako nagsisisi. Ako rin, ngunit kailangan kong protektahan ang aking ari-arian. Kailangan kong tiyakin na kung may mangyari sa akin, hindi nila kukunin ang lahat." Tumango si Don Luis. Binuksan ang isang drawer ng kanyang mesa. Kinuha ang aking orihinal na testamento. "Naaalala mo ba ang testamento na ginawa natin 10 taon na ang nakalipas?" Bahagyang. Mayroon itong isang napaka-espesyal na probisyon. Artikulo 1314 ng Kodigo Sibil de Oaxaca, sinimulan niyang basahin. Ang mga itinalagang tagapagmana ay mawawala ang lahat ng kanilang mga karapatan sa pagmamana kung sila ay ideklarang morally incapable sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malubhang krimen laban sa testator, kabilang, ngunit hindi limitado sa pagtatangka ng pagpatay, pandaraya, pag-agaw, ilegal na paglimita ng kalayaan o sabwatan upang gumawa ng mga krimen na iyon. Ibig sabihin nito na sa ebidensya na mayroon ka maaari nating ideklara si Lydia na morally incapable, na magmana, legal, balido, hindi na mababawi. Mawawala niya ang lahat ng karapatan sa aking ari-arian. Ang mga salita ay lumutang sa hangin sa pagitan namin. Mawala ang lahat ng karapatan, ang aking anak na babae. Ang aking tanging anak na babae. Ngunit ang anak na babae rin
na nagplano na ikulong ako sa isang asilo at nakawin ang lahat. Gawin natin ito, sabi ko. Ano ang kailangan ko? Isang bagong testamento, tiyak, detalyado, blindado laban sa anumang pagdududa. Nagtrabaho kami buong hapon. Si Don Luis ang nagdikta. Ang kanyang sekretarya ang nag-type sa kanyang computer. Ako ang sumuri. Ang bagong testamento ay isang legal masterpiece. Restauran La Tradición de Oaxaca. Tinatayang halaga 5,800,000 MXN. Universal na tagapagmana, Eduardo Dominguez Rios, ang aking pamangkin. Bahay sa Calle Macedonio Alcalá, 3,200,000 MXN. 60% para kay Eduardo Dominguez Rios, 40% para sa pondo ng suporta sa matatanda ng Oaxaca. Mga account sa bangko, mga pamumuhunan, at lahat ng iba pang ari-arian. Eduardo Dominguez Rios, Lydia Dominguez de Gutierrez. Walang sentimo. Dahilan. Pag-activate ng probisyon ng Artikulo 1314 dahil sa napatunayang pagtatangka ng pandaraya, pag-agaw at sabuatan laban sa testator. At paano kung pagdudahan niya ang testamento? Tanong ko. Sa ebidensya na mayroon ka, walang hukom ang magbibigay sa kanya ng katwiran. Bukod pa rito, gagawa tayo ng isa pang bagay. Inilabas ni Don Luis ang isa pang dokumento. Lilikha tayo ng isang trust para sa restauran. Ikaw ang trustor at lifetime beneficiary. Si Eduardo ang kapalit na beneficiary. Ang bangko ang magiging trustee. Ibig sabihin, kahit na may kumuha ng power of attorney laban sa iyo, kahit na pumirma ka ng anumang bagay sa ilalim ng pamimilit, protektado ang restauran, hindi ito maaaring ibenta, hindi maaaring i-mortgage, hindi maaaring galawin. Magkano ang lahat ng ito? Ang testamento ay 8,000 pesos. Ang trust ay 50,000. Pagpaparehistro sa rehistro publiko 12,000. Kabuuan 70,000 pesos. Isang bahagi lamang ng iyong pinoprotektahan. Kailan natin ito magagawa? Ngayon din ay dadalhin ko ang kapalit na notaryo at 2 saksi. Sa loob ng 2 oras mayroon kang lahat na nakapirma, selyado at nakarehistro. At iyon ang nangyari. Alas 7 ng gabi noong Agosto 20, habang sina Tomas at Lydia ay naghahapunan sa aking bahay nang walang alam, ako ay nasa opisina ng notaryo na pumipirma sa mga dokumento na nag-iwan sa kanila nang walang isang sentimo ng aking mana. Bawat pirma ay isang suntok, bawat selyo ay isang saradong pinto, bawat pahina ay isang paalam. Inihatid ako ni Don Luis sa pinto. Ignacio, alam kong hindi ito madali. Siya ang iyong anak na babae. Siya ay aking anak na babae. Itinama ko. Ang anak na babae na kilala ko ay namatay nang magpasya siyang nakawin ako. Ang babaeng ito na nakatira sa aking bahay ay isang estranghero. Umuwi ako. Dumating ako alas 9 ng gabi. Sina Tomas at Lydia ay nasa sala nanonood ng pelikula. Saan ka nang galing, Papa? Tanong ni Lydia. Huli na sa restauran, anak ko. Alam mo na ang trabaho ay hindi gumagawa sa sarili nito. Dapat mong hayaan si Tomas at ako na mas tumulong sa iyo, sabi niya gamit ang kanyang matamis na boses na ngayon ay kinasusuklaman ko. Matanda ka na para sa ganoong karaming trabaho. Baka tama ka, sabi ko. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Umakyat ako sa aking silid, inilabas ang aking aklat ng mga recipe, huling entry. Agosto 20, 2025. Pumirma ako ng bagong testamento na wala ang lahat kay Lydia. Si Eduardo ang magmamana ng negosyong itinayo ko gamit ang aking mga kamay. Ang pondo ay makakatanggap ng bahagi ng aking bahay upang tulungan ang iba pang mga matatanda na nais iwanan ng kanilang mga pamilya tulad ko. Ang lahat ay protektado. Walang mahahawakan si Tomas. Walang makukuha si Lydia. At ang pinakamahusay, wala silang alam. Iniisip pa rin nila na mananalo sila. 8 araw na lang bago ang Agosto 28. 8 araw para malaman nila na ang hangal na matanda ay mas matalino kaysa sa kanila. Noong Agosto 25, araw bago ang medikal na pagsusuri, ginawa ni Tomas ang kanyang pinakahangal na hakbang. Ako ay nasa aking pag-aaral nang pumasok siya na may folder. Peking ngiti. Peking nag-aalalang tono. Bienan, bago ang medikal na pagsusuri, kailangan mong pirmahan ang form na ito. Ito ang pahintulot para sa mga pamamaraan.
Ibinigay niya sa akin ang dokumento. Kinuha ko ito. Inilabas ko ang aking salamin sa pagbabasa. Oo naman anak, tingnan natin kung ano ang nakasulat dito. Nagsimula akong magbasa ng dahan-dahan. Napakabagal. Ang unang pahina ay isang karaniwang medical form, walang kahina-hinala. Ang pangalawang pahina din. Ang pangatlong pahina, naroon ang bitag. Nakatago sa pagitan ng mga talata ng medikal na jargon ay may isang probisyon. Ang pasyente ay nagbibigay ng pangkalahatang kapangyarihan para sa mga kilos ng dominasyon, administrasyon at mga kaso at paglilitis kay si Tomas Gutierrez Herrera. Pangkalahatang kapangyarihan. Ibig sabihin nito ay maaaring ibenta ni Tomas ang aking bahay, ang aking restoran, ang aking mga bank account, lahat gamit lamang ang aking pirma sa papel na ito. Ang galing, ang sopistikado, ang kahangahangang hangal na isipin na hindi ko ito mapapansin. Tumingin ako. Si Tomas ay nakatitig sa akin, sabik. Tomas, sabi ko sa isang kalmadong boses, halos magalang. Iniisip mo ba na ako ay ganyan katanga? Ang ngiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Ano? Pahina 3, talata 5. Poder General para Actos de Dominio. Inakala mo bang hindi ko babasahin? Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa kanyang mukha, na para bang may nagbukas ng gripo at ang kanyang dugo ay umagos sa sahig. Ako, iyan ay pagkakamali sa format, nag-aalangan niyang sinabi. Ang ospital ay gumagamit ng mga standard na format. Tomas, pinutol ko siya at isang bagay sa aking tono ang nagpatigil sa kanya kaagad. Ako ay 62 taong gulang. Pumirma ako ng libu-libong dokumento sa aking buhay, mga kontrata, mga eskritura, mga testamento. Talaga bang inakala mo na hindi ko makikilala ang isang power of attorney na nakatago bilang pahintulot sa medikal? Ang katahimikan na sumunod ay maganda. Binuksan ni Tomas ang kanyang bibig, isinara ito, binuksan muli. Mukha siyang isdang wala sa tubig. Hindi ko ito pipirmahan, sabi ko ibinabalik sa kanya ang folder. At kung kailangan ng ospital ng tunay na pahintulot, ipadala nila ito sa akin ng direkta, hindi sa pamamagitan mo biyenan. Hindi ko itinaas ang aking kamay. Tama na. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo, Tomas, ngunit anuman iyon, hindi ito gagana. Ito ang aking bahay. Ito ang aking pera, ito ang aking buhay, at walang sino man, naririnig mo ba ako? Walang sino man ang kukuha sa akin ng itinayo ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tinitigan ako ni Tomas ng mayroong katulad ng takot. Naiintindihan ko, bulong niya at lumabas sa pag-aaral dala ang folder sa ilalim ng kanyang braso. Nakita ko siyang umalis. Nakita ko kung paano yumuko ang kanyang mga balikat. Kung paano nawala ang kanyang mapagmalaking kumpiyansa. Mabuti, hayaan siyang mag-alala. Kinuha ko ang aking telepono. Nagpadala ako ng mensahe kay Lisensyado Estrada. Si Tomas ay sumubok na pilitin akong pumirma ng isang power of attorney na nakatago. Alam na niya na naghihinala ako. Magiging interesante ang 28. Ang kanyang tugon ay dumating sa loob ng ilang segundo. Perpekto. Iyan ay karagdagang pagtatangka ng pandaraya. Mas maraming ebidensya, handa na ang lahat para sa 28. Nandyan ang mga opisyal ng alas 9 AM. Itinago ko ang telepono, ngumiti ako. 3 araw pa. 3 araw na lang para malaman ni na Tomas at Lydia na ang hinuli nila ay ang maling leon. At ang mga leon ay hindi nagpapatawad. Noong Agosto 28, sumikat ang araw ng malinaw, perpektong asul na langit sa itaas ng Oaxaca, na para bang alam ng sansinukob na mahalaga ang araw na ito. Pumasok si Tomas sa aking silid ng alas 7 ng umaga. Biyenan, handa ka na ba para sa iyong pagsusuri? Ang appointment ay alas 9. Oo naman, anak. Hayaan mo akong magbihis. Isinuot ko ang aking pinakamahusay na kamiseta, ang light blue na ibinigay sa akin ni Elena, maraming taon na ang nakalipas. Pantalon na may dress, pinakintab na sapatos. Kung makikita ko ang pag-aresto sa aking biyenan, gagawin ko ito ng may dignidad. Nagsalusalo kami ng tahimik. Si Lydia ay hindi tumitingin sa aking mga mata. Si Tomas ay sinusuri ang kanyang telepono bawat 30 segundo, nerbyoso, marahil ay kinukumpirma na ang kanyang tiwaling doktor ay handa na.
Alas 8:30 umalis kami. Si Tomas ang nagmamaneho, si Lydia sa upuan ng pasahero, ako sa likuran, tulad ng isang bilanggo na dinadala sa kanyang sentensya. Anong kabalintunaan? Ang Sentro Medico del Valle ay nasa Colonia Reforma, isang maliit na 2 palapag na gusali na pininturahan ng puti. Walang kahanga-hanga, perpekto para sa mga ilegal na aktibidad. Nagpark si Tomas sa harap. Nakarating na tayo, Tato. Tutulungan kita. Hindi kailangan, sabi ko. Bumaba sa kotse gamit ang sarili kong mga paa. Kaya ko pang maglakad mag-isa. Naglakad kami patungo sa pasukan. Si Lydia ay hawak ang braso ni Tomas. Siya ay nakangiti. Ang ngiti ng isang taong naniniwalang nanalo siya. Ngunit nang dumating kami sa pinto, walang doktor na naghihintay sa amin. Mayroong 2 opisyal ng Polisiya Ministerial de Oaxaca, uniformado, armado, na may mga badge na kumikinang sa araw, at sa tabi nila, si Lisensyado Gabriel Estrada na may itim na briefcase. Tumigil si Tomas ng bigla. Ang ngiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Ano? Ginoong Tomas Gutierrez Herrera, sabi ng pinakamataas na opisyal, isang lalaki na mga 40 taong gulang na may bigote. Ikaw ay inaresto dahil sa pagpalsipika ng mga dokumento alinsunod sa Artikulo 244 ng Kodigo Penal Federal. Inilabas niya ang handcuffs. Ang mukha ni Tomas ay nagbago mula sa puti patungo sa berde. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng sobra na inakala kong lalabas sila. Ano? Hindi dapat magkaroon ng pagkakamali. Walang pagkakamali, sabi ni Estrada, ipinapakita ang isang folder. Narito ang order of arrest na pinirmahan ni Hukom Octavio Mendoza at narito inilabas niya ang isa pang dokumento. Narito ang pirma expertise na nagpapatunay na ikaw ay nagpalsipika ng pirma ni Don Ignacio Dominguez upang makakuha ng mapanlinlang na kredito na 1,800,000 pesos. Tinitigan ako ni Tomas sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Nakita ko siyang lubos na natatakot. Ikaw ang gumawa nito. Ako ay nagtatanggol lamang sa sarili ko, sabi ko ng kalmado, lumabas sa likuran nila. O inakala mo bang hindi ko mapapansin na pinalsipika mo ang aking pirma, na ninakaw mo ang halos 2 milyong pesos mula sa aking negosyo? Sumigaw si Lydia, isang matinis, hysterical na sigaw. Papa, ito ay isang kasinungalingan. Tomas, hindi kailanman anak. Pinutol ko siya. Inilabas ang aking telepono. Ang iyong asawa ay nagpalsipika ng aking pirma upang nakawin ang restaurant. Narito ang ebidensya. Ipinakita ko sa kanya ang peritahe. 20 pahina ng teknikal na pagsusuri. Huling konklusyon sa bold. Ang pirma ay mapanlinlang. Hindi ito maaari. Kinuha ni Lydia ang dokumento na may nanginginig na kamay. Ngunit hindi iyan ang lahat, patuloy ko. Alam ko rin na plano ninyong ikulong ako sa isang asilo na nagbayad kayo sa doktor na ito ng 200,000 pesos upang i-diagnose ako ng demensya na ang Notaryo Pacheco ay gagawa sa inyo ng mga peking dokumento. Sinubukan ni Tomas na umatras, ngunit hawak na siya ng mga opisyal. Biyanan, pakiusap, maaari nating ayusin ito. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Sa anong pera, Tomas? Sa 485,000 pesos na ginastos mo sa BMW na iyan o sa 320,000 para sa mga alahas na binili mo para sa iyong kaibigan sa Mexico City. Si Lydia ay halos matumba. Hinawakan niya ang braso ni Tomas. Anong mga alahas? Anong kaibigan? Hindi mo alam. Kinuha ko ang aking telepono. Hinanap ang mga larawan na ipinadala sa akin ni Javier. Ang iyong asawa ay may kasintahan sa Polanco. Andrea Maldonado, 26 taong gulang, magandang babae. Tingnan mo, narito sila na lumabas sa isang French restaurant. Narito siya ay nagbibigay ng isang gintong kuwintas. Lahat ay binayaran gamit ang perang ninakaw niya sa akin. Ang mga larawan ay malinaw. Si Tomas kasama ang isang batang babae, blonde, nakamamangha, naghahalikan, nagyakapan, masaya. Binitawan ni Lydia ang braso ni Tomas na para bang ito ay nasusunog. Ikaw, ginamit mo ako. Kasinuwangan iyan. Siya ang gumawa ng lahat, sigaw ni Tomas ng desperado. Talaga? Kinuha ko muli ang aking telepono. Kung gayon, ito rin ay kasinungalingan? Pinindot ko ang play
ang recording mula sa kotse, ang boses ni Tomas. Sa loob ng 2 linggo pa, ang matanda ay nasa ospital. Ang doktor ay nagkakahalaga sa akin ng 200,000 pesos. Pagkatapos ay ilalagay natin siya sa isang asilo at pagkatapos ang boses ni Lydia. Para ito sa ating hinaharap, ang katahimikan na sumunod ay ganap. Kahit ang mga ibon ay tumigil sa pagkanta. Papa, tinitigan ako ni Lydia puno ng luha. Kinupitan mo kami. Nagtanggol lang ako sa sarili ko, sabi ko, at ang aking boses ay lumabas na mas malamig kaysa sa nilayon ko. Ikaw ang nagplano na lasunin ako. Ikaw ang maglalagay sa akin sa isang asilo. Ikaw ang mag-aalis sa akin. Hinawakan ng mga opisyal ang mga handcuffs kay Tomas. Click, click. Ang pinakakasiya siyang tunog na narinig ko sa aking buhay. May karapatan kang manahimik, sinimulan ng opisyal na basahin. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo. Don Ignacio, sigaw ni Tomas habang sila ay itinulak patungo sa patrol car. Pakiusap, 38 taong gulang ako, hindi ako maaaring pumunta sa kulungan. Dapat mong naisip iyan bago mo pinalsipika ang aking pirma, sagot ko. Bago mo sinubukang nakawin ako, bago mo planuhin na ikulong ako na para bang ako ay basura. Inilagay nila siya sa patrol car. Tumakbo si Lydia sa likuran, hinahampas ang mga bintana. Tomas, huwag! Lumapit sa akin si Lisensyado Estrada. Ang piyansa ay itinatag sa 800,000 pesos. Malaki ang duda ko na maaari nilang bayaran ito. At kung babayaran nila ito, pagkatapos ay haharapin niya ang paglilitis ng malaya. Ngunit sa ebidensya na mayroon tayo, walang paraan na siya ay mapawalang sala. Hindi bababa sa 5 taon ng pagkakakulong, Don Ignacio. Tumango ako, 5 taon. Si Tomas ay magiging 43 kapag lumabas siya. Ang kanyang buhay bilang chef ay sira, ang kanyang reputasyon ay nawasak, ang kanyang kasal, well, iyon ay nakikita pa. Ang patrol car ay umalis. Si Lydia ay naiwan sa gitna ng kalsada, umiiyak, nanonood kung paano nila dinadala ang kanyang asawa. Lumapit ako sa kanya. Anak, huwag mo akong hawakan. Itinulak niya ako. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang nagplano ng lahat. Nagdepensa lang ako sa sarili ko, inulit ko. Siya ang nagsimula. Siya ang nagpalsipika. Siya ang nagnakaw. Siya ang nagplano na ikulong ako. Ikaw ay isang halimaw, sigaw niya sa aking mukha. Ang sarili mong ama. Ang sarili mong ama na sinubukan mong lasunin, pinaalala ko sa kanya. Ang inilalagay mo sa isang asilo. Ang nanakawan mo. Nanahimik siya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sinisira ang kanyang make-up. Umuwi ka na, Lydia, sabi ko. Pagod bigla. O kung saan mo man gustong pumunta. Ngunit wala na akong sasabihin pa sa iyo. Lumingon ako. Naglakad ako patungo kung saan naghihintay si Lisensyado Estrada sa tabi ng kanyang sasakyan. Kumusta ang pakiramdam mo, Don Ignacio? Tanong niya. Hindi, pag-amin ko. Ngunit kung ano ang nararamdaman ko ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay nagkaroon ng hustisya. Dinala niya ako pabalik sa bahay, sa aking bahay, kung saan hindi na nakatira sina Tomas at Lydia. Kung saan ako makakahinga ng mahinahon sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan. Pumasok ako, ang katahimikan ay maganda. Nagtungo ako sa aking silid, inilabas ang aking aklat ng mga recipe. Agosto 28, 2025. Si Tomas Gutierrez ay naaresto, nahaharap sa 5 hanggang 8 taon ng pagkakakulong. Tinawag ako ni Lydia na halimaw. Baka tama siya, ngunit ang mga halimaw ay hindi humihingi ng paumanhin sa pagprotekta sa kanilang mga pag-aari at pinrotektahan ko ang sa akin. Isinara ko ang aklat, tiningnan sa labas ng bintana. Ang Oaxaca ay maganda pa rin, ang araw ay nagniningning pa rin, at ako ay buhay pa rin, malaya nagtagumpay, kahit na ang tagumpay ay bahagyang mapait ang lasa. Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo. Noong Agosto 30, 2 araw pagkatapos ng pag-aresto, lumitaw si Lydia sa aking pinto nang walang paunawa na may mga mata na namaga sa pag-iyak. Papa, kailangan kong kausapin ka. Wala tayong dapat pag-usapan, pakiusap. Nabuong ang kanyang boses. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto.
Pinapasok ko siya. Umupo kami sa sala, ang parehong lugar kung saan 30 taon na ang nakalipas ay humingi si Tomas ng kamay ng aking anak na babae. Napakaiba ng lahat ngayon. Papa, pakiusap. Nagsimula siya. Bawiin mo ang mga kaso. Si Tomas ay pupunta sa kulungan. Mawawala sa kanya ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang buhay, ang lahat. Dapat niyang naisip iyon bago. Siya ay naghahanap lamang na siguruhin ang ating hinaharap. Sa pamamagitan ng pagnanakaw sa akin, tinitigan ko siya ng matindi. Lydia, ang iyong asawa ay nagpalsipika ng aking pirma. Nagnakaw siya sa akin ng 1,800,000 pesos. Nagplano siyang ikulong ako sa isang asilo. At gusto mong patawarin ko siya? Gumawa siya ng pagkakamali. Ang pagkakamali ay ang pagkalimot na bayaran ang telepono. Ang pagpalsipika ng mga dokumento ay krimen. May pagkakaiba. Nanahimik siya, pinipilipit ang kanyang mga kamay. Papa, ano ang mangyayari sa akin? Wala na akong bahay. Wala na akong... Ikaw ay 35 taong gulang. Pinutol ko siya. Mayroon kang edukasyon. Mayroon kang kalusugan, kumuha ka ng trabaho, umupa ka ng apartment, maging adult ka. Ngunit, walang buts, Lydia. Pinili mong makasama ang lalaking nagtangkang lasunin ako. Ngayon harapin mo ang mga kahihinatnan. Kinuha niya ang isang panyo, pinunasan ang kanyang luha. At ang aking mana, anak mo pa ba ako? O binura mo rin ako diyan? Dumating na ang oras. Pumunta ako sa aking pag-aaral, kumuha ng kopya ng Bagong Testamento. Ibinigay ko ito sa kanya, nakita ko kung paano nagbago ang kanyang mukha, mula sa pag-asa patungo sa pagkalito, sa takot. Hindi ito maaari. Ang restaurant ay para kay Eduardo, ang aking pamangkin. 60% din ng bahay. Ang natitirang 40% para sa isang foundation ng tulong para sa mga matatanda. Kayong dalawa, wala, 0 pesos. Tumayo siya ng mabilis. Hindi mo yan magagawa. Ako ang iyong anak na babae. Ikaw ay dating aking anak na babae. Ang anak na babae na kilala ko ay hindi magpaplano na lasunin ang kanyang ama. Hindi siya makikipagsabwatan upang ikulong ako sa isang asilo. Hindi siya magnanakaw. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Iyon ay si Tomas. Ngunit alam mo, kinuha ko ang aking telepono, hinanap ang recording, pinatugtog muli ito. Para ito sa ating hinaharap. Yun ang sinabi mo gamit ang sarili mong boses. Alam mo kung ano ang pinaplano niya at sumang-ayon ka. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha ng walang kontrol. Ngayon ikaw ay isang halimaw na walang puso. Hindi anak, sabi ko nang may kalmadong hindi ko naramdaman. Ako ay isang ama na pinagtaksilan at pinoprotektahan ko ang aking itinayo mula sa mga taong nagtangkang kunin ito sa akin. Tumakbo siya palabas. Ang pinto ay nagsara sa isang dagundong na nagpagalaw sa mga dingding. Umupo ako sa sofa. Nanginginig ang aking mga kamay. Ipinakita ko ang testamento sa aking tanging anak na babae at nakita ko siyang napagtanto na nawala ang lahat. Dapat akong makaramdam ng tagumpay. Sa halip nakaramdam ako ng kawalan, ngunit hindi pa tapos. Kinabukasan, Agosto 31, lumitaw ang isang bagong abogado, bata, mamahaling damit, designer briefcase. Don Ignacio Dominguez, kumatok sa aking pinto. Ako si Lisensyado Arturo Villalobos. Kinakatawan ko si Ginoong Tomas Gutierrez. Maaari ba tayong mag-usap? Makipag-usap ka sa aking abogado, Lisensyado Estrada. Mas gusto kong makipag-usap ng direkta sa iyo, man-to-man tulad ng sinasabi nila. Pinapasok ko siya dahil sa kuryosidad. Nais kong makita kung anong baraha ang lalaruin ni Tomas ngayon. Tingnan mo, Don Ignacio. Sinimulan niya, inilalabas ang mga dokumento. Ang aking kliyente ay handang makipag-ayos. Ibinabalik niya ang pera mula sa kredito. Binabawi mo ang mga kaso. Lahat ay masaya. Sa anong pera niya ibabalik ang 1,800,000 pesos? Well, ang iyong mga magulang ay handang, hindi ako interesado. Pinutol ko siya. Ito ay higit pa sa pera. Ang iyong kliyente ay nagpalsipika ng aking pirma. Ito ay isang federal na krimen. Bukod pa rito, sumandal ako. Sinubukan niyang ikulong ako sa isang asilo laban sa aking kalooban. Iyon ay ilegal na paglimita ng kalayaan.
Ang abogado ay umubo ng hindi komportable. Don Ignacio, sa pagitan mo at ko, sulit ba ito para sa pagnanakaw? Para sa pagtatangkang sirain ang aking buhay? Oo, lisensyado, sulit ito. Ang aking kliyente ay nag-aangkin na ikaw ang nagmaniobra sa kanya, na pinilit mo siya sa psikolohikal. Talaga? Tumawa ako. Iyon ba ang iyong depensa na ang isang 77 na taong gulang na lalaki ay nagmaniobra sa isang 30 taong gulang na lalaki? Swertehin ka diyan. Isinara ng lisensyado ang kanyang briefcase. Don Ignacio, ang aking kliyente ay handang ipaglaban ito sa korte. Mayroon kaming matibay na argumento, lisensyado. Pinutol ko siya. Mayroon akong certified PIRMA expertise. Mayroon akong mga audio recording kung saan inaamin ng iyong kliyente ang pandaraya. Mayroon akong mga talaan sa bangko kung paano niya ginastos ang ninakaw na pera. Ano ang meron ka? Ang salita ng isang kriminal. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Sasabihin ko sa aking kliyente ang iyong sagot. Gawin mo. At sabihin mo sa kanya na kung nais niyang lumabas bago ang 8 taon, tanggapin niya ang isang kasunduan sa fiskaliya. Iyon lang ang kanyang opsyon. Umalis ang abogado. 3 oras pagkatapos ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Estrada. Don Ignacio, nakipag-ugnayan na ang abogado ni Tomas. Humihingi sila ng negosasyon sa fiskaliya. Gusto nilang bawasan ang sentensiya kapalit ng kumpletong pag-amin. Ano ang iyong inirerekomenda? Hayaan mong tanggapin ito. Ang isang paglilitis ay maaaring tumagal ng 1 taon, 1 taon at kalahati. Sa pamamagitan nito, sa loob ng 2 linggo ay nasentensyahan na siya. 5 taon ng pagkakakulong ang garantisado. Sige, tanggapin mo. Ngunit si Lydia ay hindi sumuko. Noong Setyembre 5, nang pumunta ako sa aking pagsusuri sa pag-iisip na hiniling ni Tomas upang patunayan na ako ay sinile, naghihintay siya sa labas ng klinika. Papa, ikaw ba ang humiling ng pagsusuri? Hiniling ito ng abogado ng iyong asawa. Nais niyang patunayan na ako ay baliw at dahil dito ay pumirma ako ng mga dokumento na hindi ko naaalala. Ngunit ikaw ay maayos, hindi ba? Ganap na maayos, Lydia. Mayroon akong lahat ng alaala na buo. Kumpirmahin ito ng psychiatrist. At iyon ang nangyari. Si Dr. Ramiro Silva, isang forensic psychiatrist na sertipikado, ay sumuri sa akin sa loob ng 3 oras. Memorya, pag-iisip, lohika, lahat. Ang kanyang diagnosis, ganap na may kakayahan ang pasyente, mahusay na memorya para sa kanyang edad, walang mga palatandaan ng demensya, Alzheimer, o anumang pagkasira ng kognitibo, angkop na gumawa ng sarili niyang mga legal at pinansyal na desisyon. Nang makita ni Lydia ang ulat, bumagsak siya. Tapos na, bulong niya. Wala nang magagawa. Wala namang kailanman na magagawa, sinabi ko sa kanya. Ang iyong asawa ay gumawa ng krimen. Ngayon bayaran niya ang mga kahihinatnan. Ganoon lang kasimple, ngunit mayroon pa siyang huling suntok na ibibigay. Isang bagay na kamakailan lang natuklasan ni Javier, ang aking detective. Kinuha ko ang isang sobre sa loob. Mga bank statement na naka-highlight sa dilaw. 485,000 MXN, BMI 2024, 320,000 MXN. Joyeria Tane. Ano ito? Tanong niya. Paano ginastos ng iyong asawa ang perang ninakaw niya sa akin? Ang BMW na minamaneho niya ay binayaran gamit ang aking pera. Ngunit ang pinaka-interesante, inilabas ko ang iba pang mga larawan. Ito, mga larawan ng mga alahas, isang diamond necklace, mga hikaw, isang bracelet. Maganda, hindi ba? Sabi ko. Sayang, hindi para sa iyo. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Inilabas ko ang huling mga larawan. Si Tomas na inilalagay ang kwintas sa leeg ni Andrea. Hinahalikan siya. Siya ay nakangiti. Masaya. Ang iyong asawa ay may kasintahan sa Mexico City. Andrea Maldonado, 21 taong gulang, estudyante ng gastronomy. Nakilala niya ito 1 taon na ang nakalipas sa isang kongreso. Pinapanatili niya ito gamit ang aking pera. Apartment sa Polanco, 35,000 pesos bawat buwan. Mga pagkain sa mamahaling restaurant,
mga paglalakbay, lahat ay binayaran gamit ang 1,800,000 pesos na ninakaw niya sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Lydia nang napakalakas na nahulog ang mga larawan sa sahig. Hindi niya ginawa. Mahal niya ako. Ginamit ka niya, sabi ko nang walang habag. Minamanipula ka niya upang ipagkanulo ang sarili mong ama. At habang iniisip mo na ito ay para sa kanyang hinaharap ng magkasama, plano niyang gamitin ang pera upang umalis kasama niya. Bumagsak siya sa isang upuan. Ang kanyang mga pag-iyak ay dumaloy sa kanyang mukha. Sa isang sandali lamang, nakaramdam ako ng awa, ngunit pagkatapos ay naalala ko ang kanyang boses sa recording. Para ito sa ating hinaharap. At ang awa ay naglaho. Umuwi ka na, Lydia, sabi ko. O kung saan ka man nakatira ngayon, hindi na kita matutulungan. Umalis siya, naglalakad ng mabigat, wasak. Sa gabing iyon, tinawagan ko ang aking pamangkin na si Eduardo. Tiyo, kumusta ka? Pagod na, anak ko, napapagod na. Ngunit kailangan kitang hilingin ng isang bagay. Ano man yon, ang restaurant. Kailangan kong magsimulang pumunta ka ng mas madalas upang matutunan kung paano ko pinamamahalaan ang mga bagay dahil sa madaling panahon ay magiging sa iyo ito. Katahimikan sa kabilang linya. Tiyo, hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Mas karapat-dapat ka kaysa sa napatunayang sarili kong dugo. Sabi ko. Ang pamilya ay hindi lamang ang nagbabahagi ng iyong apelyido, Eduardo. Ito ay kung sino ang nagpaparangal sa iyong mga halaga at lagi mong pinarangalan ang akin. Salamat, Tiyo. Hindi kita bibiguin. Alam ko, anak ko, alam ko. Ibinitin ko ang tawag. Tiningnan ko ang bintana ng aking walang lamang bahay. Sa madaling panahon ay magiging Setyembre. Sa madaling panahon, si Tomas ay nasa kulungan. At ako ay magiging mag-isa, ngunit malaya. At minsan, ang kalayaan ay may mataas na presyo. Noong Setyembre 20, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lisensyado Estrada. Don Ignacio, ang abogado ni Tomas ay nagpakita ng counter-argument. Inaangkin nila na ikaw ay nagmaniobra sa kanya sa psikolohikal, na ang mga recording ay illegal, na pumirma siya sa ilalim ng pamimilit. Kailan ang pagdinig? Setyembre 28, Husgado Penal de Oaxaca. Ngunit Don Ignacio, huwag kang mag-alala. Si Javier ay may mas maraming ebidensya, marami pa. Noong Setyembre 28, dumating ako sa courthouse alas 8 ng umaga. Isang kulay abong gusali sa sentro, palaging puno ng mga abogado na tumatakbo na may mga briefcase at mga pamilya na naghihintay ng hustisya. Si Tomas ay naroon na, may handcuffs, nakasuot ng orange uniform ng kulungan. Mukha siyang payat, may mga mata na may mga anino, 38 taong gulang, ngunit mukhang 50. Ang preventive detention ay hindi maganda para sa kanya. Nakita niya ako. Nagtagpo ang aming mga tingin. Sa kanyang mga mata nakita ko ang purong poot, dalisay, puro. Mabuti, hayaan siyang magalit. Ang poot ay hindi makapagpapalaya sa kanya mula sa kulungan. Nagsimula ang pagdinig alas 9 mismo. Si Hukom Octavio Mendoza, isang lalaki na mga 60 taong gulang, seryoso na parang libingan, ay sinuri ang mga dokumento. Si Lisensyado Villalobos ay humarap sa abogado ni Tomas. Naiintindihan ko na ang iyong kliyente ay nagpapakita ng counterclaim na nag-aangkin ng psikolohikal na pamimilit. Tama, Your Honor. Ang aking kliyente ay biktima ng sistematikong manipulasyon ng G. Dominguez na gumagamit ng kanyang posisyon ng kapangyarihan ng pamilya para pinutol siya ng hukom. Mayroon ka bang patunay ng manipulasyong iyon? Mayroon kaming pahayag ng aming kliyente at mayroon pa kaming mas nasasalat. Katahimikan, Lisensyado Estrada. Lumingon ang hukom sa aking abogado. Naiintindihan ko na mayroon kang karagdagang ebidensya. Tama, Your Honor. Nagbigay ng hudyat si Estrada. Si Javier, ang aking detective, ay tumayo na may kahon na puno ng mga folder. Ang inyong karangalan, ipinapakita namin ang kumpletong mga transcription ng mga SMS sa pagitan ni G. Gutierrez at Notaryo Ramiro Pacheco kung saan tinatalakay nila partikular kung paano mapabilis ang proseso ng pagdedeklara ng incapacity ng matanda. Ibinigay ni Javier ang mga pahina
Ang hukom ay lalong sumimangot habang sinusuri ang mga ito. Mayroon din, patuloy ni Javier, mga talaan ng mga bank transfer. Nagbayad si G. Gutierrez ng 150,000 pesos kay Notario Pacheco. Narito ang resibo ng deposito, petsa Agosto 15, 2025. Mas maraming dokumento. Sinubukan ng abogado ni Tomas na tumutol, ngunit pinatahimik siya ng hukom sa isang kilos. At sa wakas naglabas si Javier ng huling folder. Meron kaming mga phone recording. Tinawagan ni G. Gutierrez si Dr. Miguel Sanchez ng pribadong klinika ng 3 beses. Sa isa sa mga tawag na iyon, at sinasabi ko ang eksaktong salita, magkano para mag-diagnose ng senile dementia? 200,000. Ayos ba sa'yo? Biglang itinaas ng hukom ang kanyang tingin. Mayroon kang recording dito, Your Honor. Pinalakas niya ito. Ang boses ni Tomas ay hindi maikakaila. Kailangan ko ng diagnosis na kapani-paniwala, malubhang demensya, upang hindi siya makagawa ng mga desisyon. 200,000. Ang boses ng doktor, 250. Deal. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Kahit ang mga kawani ng administratibo ay huminto sa pag-type. Inalis ng hukom ang kanyang salamin, kinuskos ang kanyang mga mata. Ginoong Gutierrez, sabi niya sa wakas. Mayroon ka bang sasabihin? Si Tomas ay maputla. Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara ito. May bumulong sa kanyang tainga ang kanyang abogado. Ako ang mga recording na iyon ay kinuha sa konteksto. Konteksto? Itinaas ng hukom ang kanyang boses. Sa anong konteksto legal na magbayad sa isang doktor upang palsipikahin ang isang diagnosis? Hindi ko. Ginoong Gutierrez, ang ebidensya ay mapagpasya. Ang kasong pinal ay magpapatuloy. Pagpalsipika ng mga dokumento, pandaraya, pagtatangka ng ilegal na paglimita ng kalayaan at sabuatan upang gumawa ng mga krimen laban sa isang matandang tao. Isinara ng hukom ang folder na may isang tuyong hampas. Ang piyansa ay itinaas sa 1,500,000 pesos. Kung hindi mo ito mabayaran, mananatili ka sa preventive detention hanggang sa pinal na paglilitis. Bumagsak si Tomas sa kanyang upuan. Sinubukan ng kanyang abogado na magsalita ng isang bagay, ngunit ang hukom ay tumayo na. Ang sesyon ay tumatagal. Susunod na pagdinig, Oktubre 15. Dinala si Tomas ng mga opisyal. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon bago umalis. Wala nang puot sa kanyang mga mata. Tanging pagkatalo. Ganap na kawalan. Umalis ako sa courthouse. Sa labas, nakaupo sa isang bangko, si Lydia. Mukha siyang kakilakilabot. Kusot na damit, walang make-up, malalim na mga anino sa ilalim ng mga mata, walang ayos na buhok. Tumayo si Papa nang makita niya ako. Lydia, maaari ba tayong mag-usap, pakiusap, 5 minuto lang? Hinayaan ko siyang lumapit. Ang aking puso, ang tiwaling kalamnan na iyon, ay sumikip nang makita ko siya na ganyan. Papa, ako, nabuo ang kanyang boses. Ako, hindi ko alam ang tungkol sa doktor, tungkol sa mga bayarin, tungkol sa anuman. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Niloko niya ako, Papa. Sinabi niya sa akin na ito ay para lamang protektahan ang ating hinaharap. Ngunit hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko inakala na ginagamit ka niya. Alam ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Bakit mo ako hinayaan na mabuhay sa kasinungalingan na yan? Dahil hindi ka maniniwala, sabi ko nang may pagod. Aakala mo na ako ay nag-iimbento ng mga bagay upang paghiwalayin ka sa kanya. Kailangan mong matuklasan ito sa iyong sarili. Pinunasan niya ang kanyang ilong gamit ang manggas ng kanyang blusa. Papa, pasensya na ako. Lubos akong nagsisisi, Lydia. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Ikaw ay isang adult. Ikaw ay gumawa ng mga desisyon. Pinili mong makasama ang isang lalaki na nagplano na lasunin ako, nakawin ako, ikulong ako. Narinig mo ang recording kung saan sinabi niyang ilalagay nila ako sa isang asilo at sinabi mo para ito sa ating hinaharap. Ngunit hindi ko alam na aabot ito sa ganoong kalayo. At gaano kalayo ang inaakala mong aabot ito, Lydia? Tanong ko. Inakala mo ba na hihingi lang sila ng pera ng magalang? Lydia,
Plano ninyong sirain ang aking buhay at ginawa ninyo ito kung hindi ko kayo pinigilan. Papa, bumagsak siya sa kanyang tuhod. Pakiusap, bawiin mo ang mga kaso. Si Tomas ay mapupunta sa kulungan sa loob ng maraming taon. Maraming taon. Ang kanyang buhay ay sira. Ang sa akin din sana ay sira sa isang asilo, gamot, walang kontrol sa aking pera, naghihintay sa kamatayan. Iyon ang aking buhay, ngunit ikaw ang aking ama. Ang mga ama ay dapat magpatawad. Dapat igalang ng mga anak. Dapat protektahan ng pamilya ang isa't isa, hindi sila magsabuatan upang nakawin ang isa't isa, sagot ko. Ikaw ang sumira sa mga alituntunin na iyon, anak ko. Hindi, lumayo ako para umalis. Papa, pinatigil ako ng kanyang boses. Minsan isang araw mapapatawad mo ako. Tiningnan ko siya. Nakita ko ang 20 taong gulang na bata na dati ay gumagawa ng tortilla kasama ko sa kusina. Ang teenager na yumakap sa akin kapag umuuwi ako mula sa restaurant, ang batang babae na umiyak nang mamatay ang kanyang ina, at nakita ko rin ang 35 taong gulang na babae na nagtaksil sa akin. Hindi ko alam, Lydia, sagot ko ng tapat. Hindi ko alam. Iniwan ko siya doon sa bangko na umiiyak sa ilalim ng araw ng Setyembre. Nang makauwi ako, nagbuhos ako ng mezcal. Umupo ako sa aking walang lamang sala. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, ako ay umiyak. Hindi ako nagdadalamhati. Maaaring mabulok siya sa kulungan para sa kung ano ang mahalaga sa akin. Umiyak ako para sa aking anak na babae. Para sa anak na babae na nawala ako. Para sa pamilya na wala na ako. Ngunit nang maubos ang aking luha, pinunasan ko ang aking mukha. Nagbuhos muli ng mezcal at nagtaas ng baso para sa hustisya. Mapait, masakit, ngunit hustisya sa wakas. Noong Oktubre 15, tinawagan ako ni Lisensyado Estrada. Don Ignacio, ang Piskaliya ay handa nang magpatuloy. Nagdaragdag sila ng mas maraming kaso. Pagtatangka ng pagpatay dahil sa paglason, pag-agaw, pinagsamang sabuatan. Gaano katagal si Tomas sa kulungan? Ang piskal ay humihingi ng 15 taon ng pagkakakulong. 15 sa mga nakakapagpalala. Biktima ay isang matandang tao, premeditated planning, paggamit ng mga toxic substance. Oo, 15 taon. Si Tomas ay magiging 53 kapag lumabas siya. Ang kanyang buhay bilang chef ay tapos na, ang kanyang reputasyon ay permanenteng nawasak. Ngunit nagpatuloy si Estrada. Ang abogado ni Tomas ay humihingi ng isang reparatory agreement. Kumpletong pag-amin ng pandaraya at pagpalsipika kapalit ng pagbawas ng sentensya. Ang piskal ay handang tanggapin ang 6 na taon ng pagkakakulong. 6, oo. Posibilidad ng maagang paglaya pagkatapos ng 3 taon para sa mabuting pag-uugali. Ito ay isang magandang alok, Don Ignacio. Ikukulong siya, itinatatag ang permanenteng criminal record at iniiwasan natin ang isang mahabang paglilitis. Sige, tanggapin mo. Noong Oktubre 28, ay ang araw ng pinal na sentensiya, Husgado Penal de Oaxaca, Silid 3, 9 ng umaga. Si Tomas ay pumasok na sinamahan ng 2 opisyal. Ang orange uniform ay masyadong malaki para sa kanya. Nawalan siya ng timbang, marami. Binasa ng Hukom Mendoza ang mga kaso. Lahat, isa-isa. Bawat salita ay isang pako sa dating kabaong ni Tomas. Ginoong Tomas Gutierrez Herrera, tinatanggap mo ba ang mga termino ng reparatory agreement? Tiningnan ni Tomas ang kanyang abogado. Ang huli ay tumango. Oo, Your Honor. Inaamin mo ba na pinalsipika mo ang pirma ni G. Ignacio Dominguez Torres na may layuning makakuha ng isang mapanlinlang na kredito na 1,800,000 pesos? Katahimikan. Pagkatapos, oo. Inaamin mo ba na nakipagsabwatan ka sa mga ikatlong partido upang limitahan ang kalayaan ni G. Dominguez? Mas mahabang paghinto. Oo. Inangat ng hukom ang kanyang martilyo. Para sa mga krimen ng pagpalsipika ng mga dokumento, pinagsamang pandaraya at sabwatan upang gumawa ng ilegal na paglimita ng kalayaan laban sa isang matandang tao. Ang korte na ito ay nagpapasya kay G. Tomas Gutierrez Herrera ng 6 na taon ng pagkakakulong sa Sentro de Readaptación Social de Oaxaca na may posibilidad ng maagang paglaya pagkatapos ng 3 taon para sa mabuting pag-uugali. Bumagsak ang martilyo.
Isinara ni Tomas ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Inangat siya ng mga opisyal upang dalhin siya papalabas, ngunit bago umalis ay lumingon siya sa akin. Tiwang na walang silbi, ibinuga niya ang mga salita. Sinira mo ang aking buhay. Natahimik ang buong silid. Tumayo ako. Naglakad ako patungo kung saan siya naroon hanggang sa magkaharap kami. Hindi, Tomas, sabi ko sa isang malinaw, malakas na boses. Sinira mo ang iyong buhay nang magpasya kang ipagkanulo ang tiwala ng nagbukas ng kanyang pinto sa iyo, nang ilagay mo ang lason sa pagkain ng isang lalaking nagbigay sa iyo ng bubong, pagkain, pamilya, nang pinalsipika mo ang aking pirma upang magnakaw sa akin, nang planuhin mong ikulong ako na parabang ako ay isang lumang aso, ikaw ang sumira sa iyong buhay. Ako ay nagtanggol lamang sa aking sarili. Tiningnan nila siyang inilalabas. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon. Umalis ako sa courthouse. Sa labas, naghihintay sa akin si Eduardo. Tio, lahat ba ay maayos? Lahat ay maayos, anak. Ngayon, lahat ay maayos. 2 linggo pagkatapos, Nobyembre 12, nag-organisa ako ng isang seremonya sa restauran. Inimbitahan ko ang lahat ng aking mga tauhan, mga kusinero, mga waiter, mga naguhugas ng pinggan, lahat. 20 katao na nagtrabaho sa akin sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng dining room, sa pangunahing mesa, naglagay ako ng 2 dokumento. Ang mga bagong eskritura, ang trust. Gusto kong malaman ng lahat ang isang bagay. Nagsimula ako. Ang restauran na ito, ang tradisyon ng Oaxaca, ay may 30 taon ng kasaysayan. Itinayo ko ito gamit ang aking mga kamay, gamit ang pawis ng aking noo, gamit ang bawat sentimo na aking kinita. Sa katapatan, tiningnan ko si Eduardo. At ngayon, oras na upang ito ay mapunta sa kamay ng isang taong karapat-dapat dito, isang taong nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa mga tradisyon, isang taong nagpapahalaga sa tapat na trabaho kaysa sa madaling pera. Ibinigay ko ang mga dokumento kay Eduardo. Eduardo Dominguez Rios, ang aking pamangkin, mula ngayon ikaw ang legal na may-ari ng restauran na ito. Ang katahimikan ay ganap. Kinuha ni Eduardo ang mga papel na may nanginginig na kamay. Tio, hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Mas karapat-dapat ka kaysa sa napatunayang sarili kong dugo, sabi ko, at ang aking boses ay bahagyang nabasag. Ang pamilya ay hindi lamang ang nagbabahagi ng iyong apelyido, Eduardo. Ito ay kung sino ang nagpaparangal sa iyong mga halaga at lagi mong pinarangalan ang akin. Niyakap ko siya. Umiyak siya sa aking balikat. Sa likod namin, ang mga tauhan ay pumalakpak. Pagkatapos ng seremonya, habang nagdiriwang ang lahat ng may meskal at botana, nakakita ako ng isang figura na nakatayo sa kabilang dulo ng bintana. Hindi pumasok si Lydia, tinitingnan lang mula sa labas. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa salamin. Pinagmamasdan ang pagdiriwang kung saan hindi na siya bahagi. Nagtagpo ang aming mga tingin. Nawala niya ang lahat. Ang kanyang asawa ay nasa kulungan. Ang kanyang mana ay nawala. Ang kanyang bahay ay hindi na kanya. Ang kanyang reputasyon sa Oaxaca, sinira. Alam ng buong lungsod ang sinubukan niyang gawin. Ang huling pagkakataon na narinig ko mula sa kanya ay nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa isang maliit na kapehan malapit sa Zocalo. Nakatira siya sa isang inuupahang apartment na isang silid tulugan. Ang buhay na ipinangako sa kanya ni Tomas, mga paglalakbay, sariling restauran, luho, ay naging pagtatrabaho para sa mga tip at pagbibilang ng mga sentimo upang bayaran ang upa. Lumapit si Eduardo sa aking tabi. Tio, si Lydia ba iyan? Oo. Gusto mo bang sabihin ko sa kanya na pumasok? Huwag mo siyang hayaan. Ngunit hindi umalis si Lydia. Kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang bag. Nagsulat ng isang bagay gamit ang isang marker, pinindot ito laban sa bintana. Pasensya na, Papa, mahal kita. Ang silid ay naging tahimik. Nakita nilang lahat, nabasa nilang lahat. Tiningnan ko ang aking anak na babae, ang babae na nagtaksil sa akin, ang bata na minsan ay aking mundo. Tumayo ako, naglakad patungo sa bintana, kumuha ng napkin at isang marker na ginagamit namin para isulat ang mga espesyal ng araw.
Isinulat ko ang aking sagot. Inilagay ito laban sa salamin. Ang pagpapatawad ay kinikita sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa pamamagitan ng mga salita. Nakita niya itong basahin. Nakita ko siyang umiyak. Tumango siya ng dahan-dahan. Naintindihan niya. Lumayo siya. Naglalakad sa Calle Garcia Vigil, nawawala sa pagitan ng mga anino ng gabi ng Oaxaca. Minsan, mapapatawad mo ba siya, Tio? Tanong ni Eduardo ng mahina. Hindi ko alam, anak ko, pag-amin ko. Marahil kung isang araw ay magpapakita siya na siya ay tunay na nagbago. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi libre. Kinikita ito sa oras, sa mga aksyon, hindi sa magagandang salita sa isang bintana. Bumalik ako sa pagdiriwang sa aking restaurant na ngayon ay pag-aari na ni Eduardo, sa aking mga tauhan na naggalang sa akin sa buhay na pinrotektahan ko gamit ang aking mga kuko at ngipin. Sa gabing iyon, nag-iisa na sa aking bahay, inilabas ko ang aking aklat ng mga recipe sa huling pagkakataon. Sa huling pahina ay sumulat ako. Oktubre 20, 2025. Si Tomas Gutierrez ay sinentensyahan ng X na taon ng pagkakakulong. Si Eduardo ngayon ang may-ari ng restaurant. Si Lydia ay dumating upang humingi ng paumanhin, ngunit hindi pa siya handa na tanggapin ito. Marahil isang araw o marahil hindi. Ang hustisya ay nagawa. Ang tradisyon ay nagpapatuloy at ako ay buhay pa rin, malaya at kontrolado ang aking buhay. Iyan ang mahalaga. Isinara ko ang aklat, inilagay ito sa tabi ng aking koleksyon ng mga lumang recipe. Ang tradisyon ay sagrado at ang sinumang nagtataksil dito ay nagbabayad ng presyo. Ngunit ang sinumang nagpoprotekta nito, kahit na ito ay masakit, kahit na ito ay nagkakahalaga ng luha, kahit na nawala ang sarili niyang anak sa proseso, ang taong iyon ay tumatanggap ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o pekeng pamilya. Tumanggap siya ng dignidad. At ako, Ignacio Dominguez Torres, 67 taong gulang, may-ari ng pinakamahusay na restaurant ng tradisyonal na pagkain sa Oaxaca. Nabawi ko ang akin. Ang paghihiganti ay hindi palaging matamis. Minsan ito ay mapait ang lasa. Minsan ito ay nagkakahalaga ng higit sa iyong inaasahan. Ngunit ang hustisya ay palaging sulit, kahit na masakit ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring mag-like sa video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression sa kwentong ito sa mga komento. Upang marinig ang susunod na kwento, i-click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.